Mga manggagawa sa losero. Mag-ingat. Ilang taon na akong nagtatrabaho dito sa lungsod. Walang kinita, at ganito na lang ako namatay sa aksidente. Inay, ama, anak ay hindi mapagpasalamat. Mabuti ang puso nitong batang ito. Lolo, ang aking mata ng kapangyarihan. Ipapasa ko na sa iyo. Alaynan. Hindi ako pumanaw. Yung matandang nasagip ko ng di sinasadya. Isang Diyos ang nagpakita sa akin. At ibinigay sa akin ang pamana ng mata ng Diyos. Na kayang makita ang lahat sa mundo. Sa kakayahang ito na makakita ng malinaw. Makakapag-ipon ako ng malaking pera. At mayaangat ang buhay ng aking mga magulang. Lin Feng, tama ba? Ako yun. Sa kabutihang palad na agapan agad. Kaya nakaligtas pa. Ang bayad sa operasyon ay 10,000. Agad kong binayaran. Talagang 10,000 nga. Talagang 10,000, 605. Pero sa bulsa ko ngayon, wala man lang akong pambili kahit na ano. Wala pa akong pera ngayon. Pwede bang ipagpauna muna? Kapag kumita na ako, babayaran ko. Walang pera. Akala mo ba ang ospital ay charity? Kung hindi ka makabayad, tatawag ako ng pulis. Bless you. Manong, tiisin mo lang. Doktor, ano na? Hindi na kaya. Malapit na akong sumuko. Mukhang mayaman ang matandang ito. Kaya kong makita ang lahat ng bagay. At alam ko rin ang sanhi ng sakit ng matanda. Kapag naayos ko siya, tiyak nakikita ako. Dr. Po. Ito ang matandang pinakamayaman. Bakit ganito kalala ang sakit niya? Pumasok na. Kung sakaling mangyari kay Olda, huwag na kayong magbukas ng ospital. Kaya mo yan, Olda. Pagkaubos ng organo, mabilis na magbigay ng dugo, mabilis. Sandali lang, walang silbi ang pagbigay ng dugo. Sino ang walang ginagawa dito? Lumayas ka. Sigulaw ngayon, pumalya na ang lahat ng mga organo niya. Mas lalo lang palalalain ang pagbigay ng dugo. Mukhang may katwiran. Kunin mo na ang pampatibay ng puso. Mag-iniksyon ka muna. Tanga, ibigay mo sa akin ang karayom. Talaga, nakikita ko na. Nandito ang sanhi ng sakit. Anong ginagawa mo? Tingnan mo, nakaayos na ang lolo. Makaluma. Itong paraan ng pagtuturo ng acupuncture. Hindi ito pangkaraniwan. Ikaw ang nagligtas sa akin. Dahil naiintindihan ko na, makaluma. Kuya, may 2,000,000 si Kari. Kailangan mong tanggapin ito. Huwag siyang paniwalaan. Isa lang siyang pasyente. Walang pera para sa gamot. Hindi talaga maliligtas si Gula. Kahit na ako ay nakalugmok. Ngunit malinaw na ang batang ito ang nagbigay ng iniksyon at nagligtas sa akin. Alaynan. Ang perang ito, huwag sana ninyong isipin na maliit. Pupunta ako sa bangko para kumuha ng pera. Para sa bayad sa gamot. Lin Feng, bakit ka nandito? At suot mo pa yung damit na iyan. Hindi ba't matapos kitang iwan? Nawala ka na sa sarili, at nadakip sa mental hospital. Tinatakas mo pa. Zhao Yanran, noon ay inis ka sa akin kaya nagdiborsyo tayo. At kasama mo pa ang tinatawag mong matalik na kaibigan. Si Tang Feng. Ikaw lang ang babaeng gahaman sa pera. Ang paghihiwalay natin ay isang kalayaan para sa akin. Ginoo, ito ay Citibank. Hindi ka nakaayos ng maayos. Hindi kita papapasukin. Nagmamadali ako. Kukunin ko muna ang pera, saka ako bibili ng damit. Pero ang pangit mo pa rin, bakit ka pa nandito para manghingi ng pera? Ang minimum na halaga sa bangko para mag-withdraw ay 100 yuan. Sa iyong account, mukhang wala kang kahit ilang piso. Gusto kong kumuha ng 2,000,000. Lin Feng, kahit ganun ka na, nagpapanggap ka pa rin. At 2,000,000 pa. Di kaya nasa ilalim ka ng lupa. Mukhang talagang nastimulat ka. Hindi na tama ang pag-iisip mo. Manager, may isang baliw dito. British pound sterling paalisin siya. Ginoo, ang mga dumarating sa aming bangko ay mga bisita. Ang hiling ninyo, hindi namin magagawa. Ako ay isang platinum na customer ng inyong bangko. Taunang deposito ko ay hindi bababa sa 1,000,000. Ganito pa kayo magtrato sa mga platinum na customer. Pasensya na po, sir. Paalis na po kayo. Kami ay naglilingkod lamang sa mga kagalang-galang na customer. Ang Juan ay nangangahulugang kagalang-galang na customer. May ipon ako. 2,000,000. Bakit ako itinataboy? Ginoo. Ano po ang inyong pangalan? Lin Feng. Nakacheck na ako. Sa impormasyon ng kagalang-galang na kliyente, walang taong pangalan ay Lin Feng. Lin Feng, yung pakiramdam ng mapahiya sa harap ng marami.
Hindi maganda, di ba? Linfeng. Kung wala kang pera, huwag magpanggap na mayaman sa bangko. Dahil sa matagal na nating pagkakaibigan. Humalik ka sa lupa at tawagin mo akong tatay. Nagbigay ako ng 300 piso. Para makakain ka. Litset, kunin mo na. Mabait ka talaga. Sobra na ang pang-aapi. Ginoo, mangyaring umalis ka na agad. Kung hindi, gagamit kami ng sapilitang hakbang. Sapilitang hakbang, tingnan ninyo ang card na ito bago magsalita. Ang black gold card ng pinakamayamang pamilya Gu. Ako ang may bulag na mata. Hindi ko alam na kayo ay mula sa isang mayamang pamilya. Miyembro ng pamilya Gu. Pasensya na, pasensya na. Paano ito posible? Siguradong peke yan. O kaya ininakaw. Tama. Paano siya magkakaroon ng itim na gold card ng pamilya Gu? Lakas ng loob. Ang itim na gold card ng pamilya Gu. Hindi basta-basta ito makukuha. Maaaring nakawin. At ang black gold card ay custom-made ng Citibank namin. Siguradong hindi ito peke. Paalisin ang dalawang nagagalit. Sa bangko, akin bang pipilitin na paalisin ako? Ako ang platinum user ng bangko ninyo. Nakasakit ka sa akin. Hindi ka na magdedeposito. Sa inyong bangko, kapag nasaktan mo ang itim na ginto na hindi ka na magiging platinum na kliyente ng bangko namin. Palayasin mo siya. Ang itim na ginto ng pamilya Gu. Medyo epektibo ito. Ginoo. Kayo ay aming mahalagang kliyente. Sundin ninyo ako sa free room. Ako mismo ang maglilingkod sa inyo. Hindi na kailangan. Agad na ilipat ang pera sa card na ito. Sa aking account. Sige na. Tara na. Sir, tignan nyo ito. May kakayahan na akong makakita through. Malinaw na ang halaga nitong mga antigong gamit. Sigurado akong makakakita ako ng malaking oportunidad. Perlas. Yung isda na ito mukhang pang-arte lang. Pero ang mga perlas sa loob ay nagkakahalaga ng 60,000. Itong porselanang isda. Magkano ito? Magandang mata, Ginoo. Ito ay mula sa panahon ni Qianlong. 10,000 para sa iyo. Modernong basura. 3,000 hindi mabenta. 10,000. Ito ang modernong sining. Pinakamataas ay 100. Kung magbayad ka. Kung hindi, aalis na ako. Hindi ko inasahan na makatagpo ng may alam. 1,000 ay 1,000. Ibebenta ko ito sa iyo sa lugi. Sa susunod, madalas mong alagaan ang aking negosyo. Baliw ka ba? 100 piso lang. Bumili ka ng basura. Sandali lang. Tumingin ka lang ng libre. Magkano ang mangkok na ito? Ang mangkok na ito. 500. Sige, balutin mo na. Mukhang hindi rin marunong ang may-ari nito. Ito ang pinakamahalagang mangkok. Nakakuha ako ng malaking swerte. Pumasok na sa alipay. 1,000. Sige po. Ingat po sa pag-uwi. Babalik kayo ulit, salamat. Yung batong ito. Lantad na berde. May kayamanan sa loob. Kung gusto ninyo, si Ili ay nagpadala ng puso. Gusto kong kunin ito. Ay, isa lang itong walang kwentang binhi. At may lakas pa manghingi ng 300 milyon. Sir, anong ibig mong sabihin? Sasabihin ko na. Ito ay basura. Sino man ang bibili, siya ang malulugi. Kapatid, 6 na taon na akong naglalaro ng Genshin. Alam ko ang hangganan. Malinaw sa akin. Esan, ano nang nangyari? Sabi niya, itong yelo ay basura. Ikaw, isang binata. Gusto mong makakuha ng mura. Naiintindihan ko. Pero, huwag kang basta-basta magsalita. Hindi ako basta nagsasalita. Ganun ba? Kung maaari po, yung isda na hawak mo, pinapahalagahan mo ba ito? Nakuha mo ba ito ng mura? Hindi ko alam. Magkano ang nagastos? Hahaha, 1,000. Ito ay modernong kalakal, na iningatan ng 3 taon. Kaya lang nagkakahalaga ng 300. Sinasabi ko na, ito ay nagkakahalaga ng 60,000. 60,000, hahaha. Sabihin mo sa akin, paano ito naging halaga ng 60,000? Tingnan mo ito. Karapat dapat bang 60,000? Tang dynasty na Night Pearl. Hindi bababa sa 60,000. Binili ko na. CJ. Pumasok na sa alipay ang 60,000 yuan. Pero yung uri ng bato Ako ay nagtatrabaho ng ilang dekada. Siguradong ice type ito. Buksan mo lang, malalaman mo na. May jade sa loob. Bumili ako ng 6 na milyong piso. Kung wala, ang tindahan mo ay peke at peke lang. Gamitin ang panghiwa. Matagal na akong nagputol. Ito ay tiyak na yelo. Tama ba ang nakita? Kita mo ba? Enye. Ano nang nangyayari? Sige, umalis ka na. Ako na, ako na. Ano to? Bakit wala namang lumalabas na berde? Hindi ito possible. Ang balat ay sobrang makintab.
Paano ito magiging walang silbi? Ito. Ito. Kapatid, hindi ko akalain na ang galing ng paningin mo. Guro, mukhang kailangang palitan ang pangalan ng tindahan mo. Lesiu. Oy, Per. Nakikita ko na may matalim kang mata. Maraming kayamanan ang nakatago sa tindahan mo. Tara, maglibot tayo. May baby. Pwede. Ako si Dong Chuanxi. Kalahating negosyante. Maging magkaibigan tayo. Lin Feng. Tara. Esan. Dito ito. Oy. Hindi ba siya yung si Dong Daxian na gumastos ng 2 milyon? Para bumili ng basura. Aba, nandito pa rin siya. Sobra ang pera kaya wala nang mapaggastusan. Kaya nag-charity. Teka nga. Nakita ko lang na nagkamali ako noon. Mas mabuting mag-ihi ka na lang at tingnan mo kung ano ang meron ka. Anong klaseng yaman ang nakuha mo? Uy, may alitan kayo niyan. Ang pangalan niya ay Chen Feng. Dahil mayaman ang pamilya niya, nagpatayo siya ng kumpanya. At siya ang kalaban ko sa negosyo. Yung tungkol sa peke kong binili noong nakaraan. Sinasalita niya ito sa lahat. Walang pakialam sa kanya. Tingnan mo, anong masasabi mo sa bagay na ito? Itse, maganda ang bagay na ito. Boss. Magkano ito? 300,000. 300,000 ba iyon? Kung gusto mo, bilhin mo na agad. Ginoo Dong, ang mga kaibigan mong kasama mo ay bulag din. Bumili kayo ng ganitong sirang bato. Hanggang maubos ang pera. Per, bakit ka gagastos para dito? Ang balat ng batong ito ay magaspang. Hindi ito nag-reflect kahit na may ilaw. Ano ang kaibahan nito sa mga batong nasa tabi ng daan? Gupitin ang bato. Ikaw, customer. Hindi ka nagbibiro, di ba? Ang liit ng batong ito. Anong maaring makuha dito? Tiyak na basura. Kung kailangan mong putulin, putulin mo. Itong batong ito ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Kapatid, nagbakasyon ang ospital ng mga baliw. Lahat ng mga tanga ay lumabas na para maglakad-lakad. Haha, daizon ko. Ang pangit na batong ito. Ayaw ko pa kahit ipamigay mo. Tiyak. Uri ng yelo. Ang galing ng mata mo, kuya. Matagal na akong naglalaro nito. Ngayon ko lang nakita na may ganitong uri ng bato na may yelo. Mukhang bulag. Ang isang tao. Sige, hiwain mo pa. Kapag hinati mo pa, magiging maliit na. Wala nang halaga. Sabi ko, pare, may problema ka ba sa ulo? Nagkaroon ka lang ng swerte na makakuha ng ice jade. Hindi pa nasisiyahan. Hindi ba't may nakatago sa loob ng yelo? Na imperial na berde. Kapatid, bilisan mo na. Kapag pinutol pa, bababa ang halaga. Putulin. Imperial na berde. Tunay na hari ng berde ito. Talagang naging hari ng berde. Ang pirasong ito ng hari ng berde. 50 milyon kukunin ko. Mag-scan ako. 50 milyon sa alipay. Kuya Feng, may bagong dating sa tindahan. Isang peking gintong budha na napakarealista. Naloko pati ang may-ari. Tayo, ay lokohin natin ang batang iyon. CJ, gagawin kong malugi ng malugi si Ginoong Dong. Boss, narinig ko na dito. May isang gintong budha na may mahabang kasaysayan. Ipakita mo sa mga kapatid. Kung ganon, nandito ka sa tamang lugar. Ang gintong budha na ito ay mula sa India, na may daang taon na kasaysayan. Ang budha ay napakabuhay na buhay. 5 milyon ang panimula. Maglalabas ako ng 10 milyon. Si Ginoong Dong, yung sira mong kumpanya, kumita ba kayo ng 10 milyon sa isang taon? Kung hindi kayang bilhin, umalis ka. 13 milyon, 16 na milyon, 20 milyon, 35 milyon, 4, ay, butas ito. Huwag tumalon. 35 milyong transaksyon. Ayoko na bumili. Ito ay pek. Tiyak na desisyon. Kung magrereklamo, tatanggapin ang 3 beses na penalty. Hindi kayang bayaran ni Yang Master Chen. Huwag magpanggap kung hindi kayang bilhin. Tatanggapin ko ang 500 milyon para lang sa isang tunog. Itong basurang to. Ayaw ko na, ibigay mo na lang sakin. Ito. Salamat kay Chen Xiao sa malaking regalo.
Tanggapin na lang namin ang budha na ito. Bata, maaari ko bang tingnan? Alaynan. Ito ay budha ng mga gawa ng kabutihan mula sa dinastyang Tang. Nagbayad ako ng 40 milyon. Tama ang pananaw ni Ginoong Pan. Siguradong totoo ang budha na ito. Sabi mo mismo na ayaw mo. Ibigay mo sa amin. Bakit? Hindi mo na kayang bayaran. Swerte mo na lang. Bata, 4 na puhunang tseke. Paalam, kaibigan. Kapatid Feng, iniinom ko ito para sa iyo. Tara na. Kapatid Feng, umaga, naglaro ng bato at nag-imbestiga ng kayamanan. Kumita ng 50 milyon. Sama ako sa'yo. Magbukas ka ng 10 kumpanya, wala pa rin ganyang kakayahan. Hindi araw-araw may ganitong swerte. Ang Emperor Green ay bihirang matagpuan. Kailangan mo rin ng tamang paningin para dito. Waiter. Lobster, abalon, ano man ang pinakamahal. Ay, hindi na kailangan. Nasa na ang mga alimasag? Sapat na ang kain. Tama nga. Paano mo nalaman kanina? Alam ni Chen Feng na ang gintong badha. Peke ang itsura. Nang magbid siya sa'yo, tinitignan ka ng diretsyo. Hindi niya nakita ang golden badha. Malinaw na alam na niya na may kasinungalingan. Pero nandun ang tunay na bagay. Kung binili niya, panalo siya. Wala siyang kakayahang makita ang katotohanan. Kuya Feng, hindi lang ang paningin mo magaling. Kaya mo ring makita ang puso ng tao. Talagang kahanga-hanga. Hay naku, wala. Ito ang aking business card. Kapag may oras, pumunta ka sa kumpanya ko. Transy Medical. Ikaw ay nasa industriya ng medisina. Maliit na negosyo. Hindi karapat-dapat na banggitin. Dati rin akong nagtrabaho sa medisina. Nais kong kumita ng pera at dalhin ang mga magulang ko dito. Hindi ko inasahan na maloko. Ang taong ito ay nasa medisina rin. Baka maaari akong makipagtulungan sa kanya sa hinaharap. Magsisimula akong bumangon mula sa kung saan ako nahulog. Mabuti, hahanapin kita sa susunod. Sang-ayon na tayo. Sa wakas nandito na tayo. Kailangan nating may matitirhan. Bumili ng bahay. Tingnan mo yung lalaking yon, ang hina ng dating. Tingnan mo yung itsura niya, kahit ano na. Ginoo, ano po ang klase ng bahay na nais ninyong bilhin? Villa. Sige, tingnan ninyo ang katalogo. Nandito ang iba't ibang uri ng villa. Magkano ang 7 ito? Ginoo, ang 7 ito ay nagsisimula sa 400 na metro. Bawat isa ay humigit kumulang 10 milyon. Tutulungan kitang mag-apply ng 3% na paunang bayad. Hindi na. Kukunin ko lahat ng 7 gusaling ito. Kailangan mo bang tingnan ang modelo? Hindi na kailangan. Diretso na lang ang pag-book. Xiaomei. Nabaliw na ako sa pagnanais na makakuha ng order. Itong pulubing ito, kahit sa sandtable ay hindi tumitingin. Makakabili ba siya? Paalisin siya. Tama. Saan siya nanggaling? Nagpapanggap pang mayaman. Sayang lang ang oras. Makakabili ba siya? Alam na natin yan kapag nag-swipe ng card. Matagumpay ang bayad, 7 milyong piso. Matagumpay ang bayad, 700,000 piso. Paano niyo tinatrato ang mga espesyal na bisita? Espesyal na bisita. Pumunta tayo sa city room para pumirma ng kontrata. Magaling ka. Isa kang kwalipikadong empleyado. Ginoong Lin. Nasa Villa 7. Lahat ay sa iyo. May bumili na ng Villa 8. Kung hindi, tiyak na bibilhin mo rin ito. Ang Villa 8 ay sa akin talaga. Ngunit pagkatapos ng hiwalayan sa ex-asawa, nakuha niya ito. Nakalimutan kong dalhin ang susi. Sandali lang. Babalik ako agad. Lin Feng. Bakit ka nandito? Uwi ako sa bahay ko. May problema. Ang bahay mo. Noong araw na nisil ng korte. Hindi na ito ang iyong bahay. Guardia. Paalisin mo ang taong ito rito. Hindi pinapayagang pumasok ang hindi may-ari. Kung hindi ka aalis, huwag mo akong sisihin sa sapilitang pagpapaalis. Ako ang may-ari. Masyadong matigas ang ulo. Security, kumilos na kayo. Kung hindi, ireklamo ko kayo. Itigil mo yan. Manager. Siya ay isang dayuhan. Naghahanda na akong paalisin siya. Ako, bingi ka sa mata mo. Ito ang aming pinakamahalagang may-ari. Manager.
Dati siyang may-ari. Pero hindi na siya nagmamay-ari ng bahay na nakapangalan sa kanya. Pwedeng pumasok ang mga palaboy sa Imperial Garden. Ilabas mo na siya agad. Huwag mong siraan ang lugar na ito. Tingnan mong mabuti. Bumili. Ng Villano. 7, lahat ito ay binili ni Ginoo Lin. Siya ang pinakaginagalang naming may-ari. Paumanhin. Zhao Yiran. Hindi ka ba tawa sa akin dahil wala akong pera? Ngayon, ang mga bahay sa komunidad na ito ay binili ko na. Kasama rin ang daang ito sa akin. Ikaw ang dapat umalis. Hindi pwede. Paano magiging sayo ang daang ito? Kasama ito sa libreng sukat ng mga villa mula 1 hanggang 7. Kasama ang daang ito. Talagang pag-aari ni Ginoong Lin. Seguridad. Ay, dalhin si Giangi. Zhao palabas, hindi Lin Feng, ikaw. Si Zhao Yanran ay ayusin ka. Dapat mo ring ayusin ang iyong kalaguyo na si Tang Feng. Tiyak na pagsisisihan ninyo ito sa mga ginawa ko. Windrun Group. Dati ay aking Windrun Group. Nang agawin iyon ng mga asong lalaki at babae, pinalitan ang pangalan at reorganisado. Ngunit ngayon mayroon akong nakikitang mata. Maghintay ka. Nasa akin ito. Ibabalik ko lahat. Uy, Chuanzai, ano ang nangyari? Kuya Feng, may isang antigong gusto kong ipasuri sa'yo. May oras ka bang pumunta? Sige, pupunta ako mamaya. Doktor. Puso, Doktor. Xiao Zhang, Doktor. Inagaw si EUC. Linang kalaban sa kompetisyon. Bakit hindi mo hinawakan? Ang sama ng ugali mo. Pwede bang gawin? Gumastos ang kumpanya ng ganito kalaki. Para saan ito, ha? Kuya Feng. Nagkaroon ng problema. Pasensya na at napahiya kita. Inagaw si EUC. Lin ng King Chayan Medical. Bago siya umalis, dinampot niya ang mahalagang produkto ng kumpanya ko. Ang pangunahing teknolohiya ng pangalis ng peklat. Ang King Chayan Medical ay aking kalaban. Sa likod niya, may suporta ang Fengrand Group. Fengrand Group. Dati itong Fengrand Group. Hinila niya ang mga pangunahing tauhan ko. Ang mga researcher ko. Dati ay nasa huling hakbang na. Ngayon ay gulo na lahat. Ngayon, dalhin mo ako sa departamento ng 80 ampersands para makita. Kuya Feng, tingnan mo, ito ay semi-kumpletong produkto ng pangalis ng blemish. Bago umalis si EUC. Li, binago niya ang formula. Suriin ko. Kulangan ng extract mula sa Angelica. Mali ang temperatura ng 3 minuto. Kaya ko bang ayusin? Anong alam mo? Isara mo ang bibig, Xiaozu. Sabi ni Brother Feng na kaya mong ayusin, kaya mong talaga. Sige na. Parang masyadong matapang na ako. Brother Feng, marunong ka pa niyan. Nang pangunahing kurso ko sa kolehiyo ay tradisyong Chinese medicine. Formula ni EUC. Li, kulang sa sangkap na nagpapasigla ng sirkulasyon. Kahit magpakatagal, hindi ito magiging epektibo. Kaya wala ring silbi ang pagpunta niya sa King Chayan Medical. Wala pang clinical trial si Ginoong Dong. Maaari bang mag-mass production? Kakagirisay ko lang. Nagtatanong kay Feng Jie. Hindi mo na kailangang pumunta bukas. Kuya Feng, malaki ang naitulong mo sa akin. Ngayong gabi sa Emperor Ice. Pinakamataas na pribadong kwarto. Hindi tayo aalis hanggat hindi lasing. Tara na. CJ. Bisita kang espesyal, Ginoong Dong. Ang bisitang ito ang kaibigan ko. Dalhin mo ang mga pangunahing tao dito. Ihanda ng maayos. Sige, Direktor, sumunod ka sa akin. Tiyaking maayos ang pagtanggap. Tara na. Boss, magandang araw. Bakit parang napabigat ang tingin ng batang ito? Parang may itinatagong lungkot. Hindi mukhang kusang loob. Anong nangyari, Feng Jie? Nahulog ka na sa kanya? Hindi. Kasi parang may kakaiba sa tingin niya. Lahat tayo ay lalaki. Anong ikinakahiya? Athwa. Ginoong Dong, ano ang utos ninyo? Yung babaeng iyon. Patawagin mo para samahan si Kuya Feng. Ang galing ng panlasa ni Kuya Feng. Siya ang pinaka-top sa mga top. 100,000 bawat gabi. Hanggang ngayon, hindi pa ako nakasama ng bisita. Ipinangako kong sasamahan siya ng 2 gabi. Sasagutin ko siya ngayon. Magandang araw, bisita. Paano ka makikipag-usap? Sali ng asal.
Ang pangalan niya ay Suking. Wala siyang karanasan sa unang pagkakataon. Pasensya na. Sige na, sige na. Magpatuloy na kayo. Hayaan mong makipag-usap si Feng Jie at siya. Aalis na ako. Mas kaakit-akit pa ang batang babae na ito kapag tinitingnan ng malapitan. Maputi niyang balat parang snow. Sa mata niya, may inosenteng ningning pa rin. Bago ka palang lumalabas, mukhang estudyante ka pa sa kolehiyo. Dapat nag-aaral ka pa. Bakit nandito ka sa ganitong lugar? Mahina ang pamilya namin. Naghihintay si nanay ng pera para sa pagpapagamot. Si tatay ay isang masamang sugal. Wala na akong magagawa. Kakapasok lang dito para magpalit ng pera. Tunay na isang mapagmahal na anak. Patawad po, Ginoong Dong. May interesado kay Xiaoqing. Nag-alok ng 200,000 bawat gabi. Ano ibig sabihin nito? Hindi mo ba nakikita na kausap ko pa ang tropa ko? Dapat ayusin ang mga bagay ayon sa unang dumating. Talagang ayaw kong makagalit. Si Ginoong Zhao ng King Chayan Medical. Zhao King Chayan. Sabihin mo sa kanya, ang pangunahing ito ngayong gabi ay para sa kapatid ko. Siguradong sa amin ito ngayong gabi. Kung may magtatangkang agawin, lumapit kayo. Aking sasabihin ito ngayon. Sino yun? Sinusubukan mong agawin ang ulo sa akin. Ay, nakakahiya naman, nakakahiya. Gong Zhao. Ngayong gabi, may nakitang gusto ang kaibigan ko, si Xiaoqing. 2 gabi na siyang nag-book. Kung interesado ka, dumiretso ka na lang sa susunod na araw para kumain ng natirang pagkain. Naku, grabe. Itong babae, kukunin ko na ngayon. Athwa. Magbibigay ako ng 40,000 sa isang gabi. 60,000. 80,000. 1,000,000. 10,000,000. Lin Feng. Nandito ka pala. Ano pang kailangan mong presyo? 10,000,000, si Xiaoqing ay sayo na. Magpakailanman. Ginoo. Ikaw. Totoo ba ang sinasabi mo? Hindi kaya niya ba? Siya ba ang tagapagligtas na hinihintay ko? Siyempre, totoo iyon. Mula ngayon, ikaw na ang magiging tao ko. Tiwala ka kay Hana, pinalalakas niya ang loob niya. Kakatapos lang niyang manganak, at may utang pa siya sa akin ng 3,000,000. Ginoo, alam kong hindi ako karapat-dapat sa'yo. Bakit mo pa ako pinapasaya? 3,000,000 lang yan. Ako ang nagbayad para sa kanya. May 4,000,000 sa card na ito. Hindi mo na kailangan pang humingi ng principal at interes. Hoy hoy hoy, sabi ko sa'yo, Ginoong Dong. Nalilito ka ba? Kailan ka? Nakihalubilo sa taong walang kwenta na ito. Ngayon, kahit 10,000,000 na yaman, hindi niya na maipakita. Ang galing mo talaga. Kahit kumurap lang ang daliri ng tropa ko, mas malaki pa ang kinikita niya sa isang taon kaysa sayo. Ginoo. Unang beses nating magkita, hindi mo kailangang gumastos ng 10,000,000 para sa akin. Kakayanin mo bang mag-transfer, Ate Hua? Susuportahan kita. Na-transfer na. Matagumpay na na-transfer ang 10,000,000 yuan. Hindi ito pwedeng totoo. Baka maglabas ka ng 20,000,000. Sasabihin ko sa'yo, apelyido mo ay Dong. Ngayon, ang babaeng ito, akin na to. Sugod. Sino ang may lakas na kumilos? Gusto mo bang mamatay? Ginoo, natatakot ako. Ano nang ginawa mo sa akin? Hindi na ako makagalaw. Sining ng Shenmen. Maaari kang tumayo dito ng isang buong gabi. Sa panahong iyon, magkakaroon ka ng pag-ihi at pagdumi sa sarili. Hahaha, umihi siya sa pantalon. Lin Feng, papatayin kita. Bro Feng, ang galing mo talaga. Parang isang killer sa pelikula. Tara na. Wow! Ang laki ng bahay dito. Ang mula number 1 hanggang 7 ay akin. Ang ganda naman ng bahay mo. Ito. Gutom ka na ba? Umupo ka dyan, hintayin mo ako. Salamat, Kuya Feng. Nabisto na ba? Kumain ka na. Gawa ito kanina umaga. Masarap ba? Tama nga. Anong kurso ang kinuha mo sa kolehiyo? Medisina. Dati kong plano maging doktor.
Pero 1 taon lang akong nag-aral. Hindi ko kaya ang matrikula. Kaya huminto na ako. Hindi pwedeng pabayaan ang pag-aaral. Eh, susuportahan kita sa kolehiyo, paano yan? Kuya Feng, totoo bang sinasabi mo? Kailangan ko pa bang lokohin ka? Kuya Feng, talagang ikaw ang aking tagapagligtas. Pasensya na kanina. Walang problema. Mauna kang tumuloy sa kabilang kwarto. Matutulog ba tayo sa magkaibang kama? Bakit gusto mong matulog kasama ko? Wala. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pipilitin na gawin ang ayaw mong gawin. Salamat, Fengji. Sa buhay kong ito, ikaw ang akin. Pero pwede ba? Bigyan mo pa ako ng kaunting oras para maghanda. Magpahinga ka ng maayos. Kuya Feng, saan ka pupunta? Pupunta ako sa isang kumpanyang medikal. Mga produktong medikal. Gusto ko ring sumama. Estudyante ka ng medisina. Sige, dalhin kita para makita. Kapatid na Feng, magandang umaga. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Ang pagpapabuti ng blemish cream ang pangunahing layunin. Dalhin mo ako para makita. Tara. Kuya Feng, subukan mo itong concealer na ito. Ang kahanga-hanga. Pero hindi pa perpekto ang formula. Alam din ito ni Mrs. Feng. Estudyante siya ng medisina. Hulaan ko marunong siya. Kaya dinala niya ito. Ito na siguro ang ginawang ginseng powder. Ang ginseng powder ay nakakapagpabilis ng paggaling. Nagdagdag ng 3 gramo. May bahagyang pagbabago rin sa ibang sangkap. Ang galing. Mabilis na nawala ang peklat. Sister Feng, papasukin kitang researcher. Sahod kahit magkano. Hindi pwede. Basta-basta ko lang binago. Hindi ko pa nga natapos ang kolehiyo. Ano ba ang pinag-aralan? May isang doktoral na estudyante na nagtrabaho ng 6 na buwan. Mas kaunti pa ang nagawa niya kaysa sa ginawa mo sa kalahating oras. Sige, susubukan ko. Ito ang kontrata. Kuya Feng, pakitingnan mo para kay Mrs. Walang problema sa kontratang ito. Pumirma ka na. At magiging atin na ito. Opisyal kang magiging researcher. Unang. Kaya ngayon ay researcher na ako. Siyempre. Maraming mga estudyante ang nagtapos na agad na nawawalan ng trabaho. Ikaw may trabaho na bago ka magtapos. Ang galing. Maaaring mapanganib ang hinaharap. Natatakot ka ba? Hindi ako natatakot. Basta nandito si Kuong, kampante ako. Tigilan mo na ang pagsusugal. Nawasak na ang pamilya dahil sa'yo. Nabenta na rin ako dahil sa'yo. Hindi ka ba nagsisisi? Anong nangyari? Si Papa iyon. Mahilig siyang tumaya. Binitbit niya ako sa Emperor S. Ngayon siya ay hawak ng kasino. Sabi nila dalhin ko ang pera doon. Sabi nila kung hindi ako pupunta. Puputulin daw ang kamay niya. Halika, dalhin mo ako para hanapin siya. Huwag, magmamakaawa lang siya ng sobra. Ang kasino doon ay para sa pagsusugal ng bato. Ang mga tao roon ay mabagsik. Pagtataya ng bato. Mas interesado ako dito. Huwag kang mag-alala, nandito ako, walang problema. Ngayon hindi ka pupunta. Makakatakas ka ngayon pero hindi magtatagal. Sige na nga. Sige, umalis na tayo. Anak. Para sa pustahan. Ibinenta mo ako sa lugar ng aliwan. Patuloy ka pa ring tumataya. Huwag ka nang magsalita ng marami. Bigyan mo ako ng 200,000 agad. Gugupitin nila ang kamay ko. Karapat-dapat ka bang maging ama? Ibinenta ang anak na babae para sa pera. Tanging pera lang ba ang iniintindi mo? Ano ba yung sinasabi mo? Saan na ang pera? Walang pera, puro usok lang. Kuya Feng, pwede bang utangan mo ako ng 200,000? Susubukan kong maniwala sa kanya isang beses pa. Ibabalik ko sa'yo itong pera. Itong mga maliit na tauhan na ito.
Kahit isang pindot ko lang, matitibag ko na sila. Pero si Suking na ang nagsalita. Sige na, bigyan na natin sila. 20,000. Kay Biao, 10,000. Yung natira, alam mo na. Bakit hindi mo sinabi agad? 100,000. 100,000, 100,000. Gagamitin ko ang natitirang pera para makabawi. Tatay. Umalis ka, umalis ka. Bakit nandito na naman siya? Tatay. Kailangan mo bang mamatay sa sugal bago ka tumigil? Pakiusap, huwag ka nang magpusta. Yung balat ng batong iyon kanina ang ganda. Paano naman walang laman? Hindi, kailangan kong makabawi. Mali ang pattern ng batong ito. May laman ito. Gupitin ito. Bata. Bato ito. Nandito na ito ng mahigit 1 taon. Walang dahilan para buksan. Tanga naman ugang, tanga rin ang biyenan. Naghihintay na malugi. Alam ba ng batang ito ang ginagawa niya? Walang laman ang batong ito. Tara na, Feng. Huwag ka nang tumaya, okay? Ah! Ang Ice Blue Jade ay nagkakahalaga ng daan-daang libo. Ang galing! Sobrang purong asul ng tubig na ito. Kahit bulag, makikita ito. Mukhang swerte ako ngayon. Kukunin ko na itong 500,000. Milyon! Kuya Feng, paano mo nalaman? Nabasa ko ilang libro tungkol sa pagsusugal ng bato. Sadyang aksidente lang. Asawa, tulungan mo akong pumili ng 1 piraso. Gusto kong bumawi. Binibigyan kita ng tulong dahil kay Suking. Maghuhula pa tayo. Hindi kita tutulungan. Kuya Feng, sapat na ang 1 panalo sa pustahan. Kung magpapatuloy, siguradong matatalo. Uwi na tayo, okay ba? Huwag kang mag-alala, hindi ako matatalo. Kukunin ko itong piraso na ito. Anong klaseng pinili mo ba yan? Swerte ka lang kanina. Hindi naman maliwanag ang ilaw na ito. Siguradong walang laman. Sinasabi ko sa'yo, matagal na akong nasa industriya na ito. Dapat bumili ka ng berdeng bato. Ang iyong karanasan, hindi naman nakapagbigay sa'yo ng kita, di ba? Napakamahusay ng pananaw ng kapatid. Ang pirasong ito ay orihinal na 1 milyon. Ngayon, 500,000 para sa iyo. Hayaan mong hiwain ko ito. Alaynan, isang pagkakataon na dumating sa pintuan. Hiwain. Aba, Diyos ko. Ice Jade ito ah. Ang lumana nitong piraso. Wow, ang galing nito. Suking. Bakit ka nandito sa ganitong lugar? Kuya Feng, siya ay katrabaho ko sa GIS, Silan Xiaoyu. Yung katabi niya ay ang mayamang kasama niya. Hihui. Tagapagmana ng Hija Group. Suking. Ikaw ang star ng aming GIS. Bakit ka kukuha ng suot na mura lang? May 10,000 ka ba sa bangko? Ito ang boyfriend ko, si Hihui. Ang panganay na anak ni Hijisheng. Maglalaro lang ng sugal. Mas kikita pa kayo sa buong buhay nyo. Sino ba ang nakakahiya? Kaninang-kanina lang ang bayaw ko. Kumikita siya ng 350,000. Mas marangya pa siya sa lalaking nyo. 350 milyon. Yung relo ko pa nga aabuti ng 4 na milyon. Hindi pa aabot sa halagang ito ang pagbili ng isang damit. Nakita mo ba? Ang boyfriend ko, basta na lang magtapon ng pera, ay sobra pa sa hindi mo kailanman maaabot sa buong buhay mo. Suking ah. Hindi ka lang pala swerte sa kapanganakan. Pati sa pagpili ng lalaki, ay talagang pangit din. Lolo mong manlalaro ng swerte. Eh na nobyo. Tunay na swak na swak. Ikaw. Dahil nga, ang lalaking ito ay sobrang galing. Dapat marunong siyang magbasa ng mga bato, no? Magpalitan tayo ng kaalaman, di ba? CJ, ang mga bato na pinapusta ko ay nagsisimula sa 5 milyon. Baka hindi mo maabot ang minimum. 5 milyon lang, basta hindi bababa sa 100,000. Ginagawa ko na lang itong barya. Hahaha, ayos lang. Basta makapagbigay ka ng 5 milyon. Sige, magkumpara tayo. Tingnan kung sino ang may mas mahalagang jade. Bro Feng, gusto mo bang ipagpilitan ako tulad ng tatay ko? Para lang mabaliw ako bago ka tumigil. Maniwala ka sa akin. Pagkatapos nito, hindi na ako maglalaro ulit. Ito na lang ang kukunin ko. Smaragd na berde. Nakapikit man ako o hindi, alam ko na.
Gusto ko itong piraso na ito. Hindi ka man lang pumili, ano? Parang ayaw mo nang magpanggap pa. Maghintay ka lang na umiyak si Suking. Si Hihui mula pagkabata. Kasama niya ang tatay niya sa paglalaro ng pusta sa bato. Hindi ako kailanman nagkamali. Tungkol sa lalaki mo, kailangan mong mawala ang iyong mga salawal. Wala akong kailangan piliin. Basta mas mabuti kaysa sa iyo, ayos na. CJ, kung magtaya tayo ng malaki. Sino ang may mas mababang halaga ng jade na lumabas? Bibigyan pa ng 1,000 unit. Bibigyan pa ng dagdag. Kaya mo ba? Bahala ka. 10 milyon ah. Kung makakakuha ako ng 10 milyon, hindi na ako mag-aalala sa natitirang buhay ko. Tatay, ikaw ang dahilan. Ikaw ang nagpasama kay Brother Feng. Sige, hiwain ko muna ang akin. Hatiin sa gitna. Berde na tubig. Malaki ang piraso. Hindi bababa sa 2,000 yuan. Siguradong talo na itong batang ito. Hindi pa laging swerte ang tao. Ano na? Tanggap mo na ba ang pagkatalo? Agad mong ilabas ang 10 milyon mo. Huwag mo akong pahiyain. Ah! Diyos ko! Uri ng salamin. 10 taon ko nang pinutol. Unang beses kong makita ang glass jade. Nabuksan ang aking mga mata. Ang batang ito. Siguro sa nakaraang buhay niya ay niligtas ang universo. Naipakita niya ang glass jade. Ang pagkakaiba ng mga tao sa pagsusugal ng bato. Mas malaki pa kaysa sa tao at aso. Maraming salamat sa iyo, 1 milyon. Sige na. Hindi ako naniniwala. Ipagpatuloy natin ang sugal. Kung gusto mong magbigay ng pera, hindi ako pipigil. Magandang araw po sa inyong lahat. May isa pa akong hawak. Buong-buong berde ang jade na orihinal. Tingnan mo ito. Ang berdeng liwanag ay nasa ibabaw. Siguradong may pangsiklab na kemikal ito. Tama lang na mahuli si Hihui. Ay, ito ang kukunin ko. Bakit hindi ka makatuwiran? Hindi mo ba alam ang unang dumating, unang nagsilbi? Sa batong ito, nakaukit ang pangalan mo. Sabi ko, binili ko na. Kaya sa akin na yan. Magkano? 5 milyon. Nagnanakaw ka ba? Ito, hindi higit sa 8 milyon ang halaga. Walang gustong kumuha nito. Gusto ko. Ay. Basta't 1 milyon lang. Sige po, boss. Gusto ko ito. Gusto mo rin itong mga batong ito. Walang nag-aagaw sa basuraan kahit sino ayaw nito. Anong pakialam mo kung ano ang bibilhin ko? Halika, master. Mag-ingat ka. Posibleng. May lumabas na emperador na berde. Sira na. Bato. Hindi ito possible. Yung bagong berde pa lang na bagay. Tingnan mo yung pintura sa hiwa-hiwalay na makina. Hindi pwedeng mag-cut ng bato itong makina ko. Boss. Niloloko mo ako. Hindi ko rin alam kung peke yun. Ikaw mismo ang gustong bumili niyon. Putulin mo na ako. Sige po, boss. Tigil na natin. Halika. 100 piso, 1 piraso. Ang swerte nitong batang ito. Magdala tayo ng swerte. Halika. Ako na. Ibigay mo. Hindi ako masyadong kumikita. Pero mas okay pa rin kaysa sa iba. Nagumastos ng 10,000 para bumili ng bato. Hihe! Sa sugal, tanggapin ang resulta. 2,000 ang bayad. Hindi ba ako ang natalo kanina? Pakiusap na lang. Wala na akong pera. Ibigay ko sa'yo itong relo ko. Relo ko para sa'yo. Mahal. Subukan mo pa. Swerte lang siya kanina. Muling maglalaro, siguradong mananalo tayo. Lalaro. Maglalaro pa rin. Nawala na lahat ng pera ko. Ikaw ang babae na pinapakain ko ng milyon-milyon. Para lang sa'yo. Anong gusto mong gawin ko? Ay nako, peke ang relo mo ah. Manugang ah. Ang anak kong babae ay sumama sa'yo. Sadyang napakapalad ko. Ang swerte mo ngayon. Kaya samahan mo akong tumaya ng 2 beses. Para sa akin sa pangalawang bahagi ng buhay ko. Walang alalahanin. Tatay, sabi mo hindi ka na maglalaro ulit. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Hindi laging may swerte. Samantalahin mo na at kumita ng kaunti. Hindi na kita papansinin. Kung maglalaro ka ulit, itatrato kitang parang wala kang tatay.
Lumaki na ang anak na babae. Nagsisimulang lumihis ang mga siko. Ama na mahilig sa sugal, kawawang anak. Talaga. Huwag ka nang tumaya sa susunod. Kaya nating kumita ng sarili natin. Tanga. Kung hindi kikita, sayang naman. At hindi ako matatalo. Palaging naglalakad sa tabi ng ilog. Sino ang hindi mababasa ang sapatos? Maaari mo bang garantiya na laging maganda ang kapalaran? Naman. Tara, kumita ng pera at bumili ng damit. Narito ang mga bagay. Sobrang mahal nito. Kung hindi, magpalit tayo ng tindahan. Ano bang ikinabahala mo? Kailangan talagang gumastos kapag kumikita. Ang damit na ito ay bagay na bagay sa iyo. Asawa, anong tingin mo dito? Kung gusto mo, bilhin mo na. Pasensya na. Ang damit na ito, kami ang unang napansin nito. Kaya mo bang bilhin? Ang damit na ito ay 80,000. Galing pa sa Europa. Kung kaya kong bilhin, ibang usapan na iyon. Ako ang unang napansin nito. Bakit siya ang papayagan? Serbisyo. Magandang araw, Gif. Yay, bibiliin ko ang palda na ito. Ibalot mo na. Sige po. Sandali lang. Ako ang unang pumili. Pahintulutan mo siyang bumili muna. Ayan, Gif. Yay, ngunit kami ay fee. Nakaubos kami ng 30 bahagi. May prioridad kami sa pagpili. Hindi ba kayo mga customer ko? Tawagin mo ang manager nyo. Ang mga patakaran ay itinakda ng manager. Sabihin mo na lang sa kanya. Ginoo. Ang aming tindahan. May prioridad ang mga say. Ang mga bagay dito sa tindahan ninyo. Ay iyahi na ba? Hindi bababa sa 5 hanggang 6 na milyong piso ang kabuuan. Nagsasabi ka ng joke. Ayos kan mo lang, malalaman mo na. Ako ang walang mata. Anong sinasabi mo, yun na yun? Yung suot kong palda, binili ko ng 200 milyon. At lahat ng iba pa, binili ko na rin. Ipapadala ko sa bahay ko. Sige, gagawin ko agad. Asawa. Gusto ko lang itong bestida. 200,000 para makabili ng damit. Akala mo pera ko. Parang hangin lang dumaan. Nasira ka na ba? Bakit ka gagastos ng ganito kalaki sa damit? Hindi ko na kayang isuot lahat. Isang piraso sa bawat pagkakataon. Swerte. Alainan. Lin Feng. Hindi mo akalain na naging sugarol ka. Ginawa mo ito para sa pera. Naging manugang ka pa sa bahay. Ang kapal mo ba naman? Sino ka ba? Kalokohan yan. Sino ako? Ako ang dati niyang. Lin Feng. Ilang araw lang ang nakalipas. Kakabangkarote lang ng kumpanya niya. Ikaw nga, mas mabuting matalino ka sa pagpili ng tao. Huwag mong hayaang sa huli. Isang malaking gulo ang lumabas. Sabi niya. Totoo ba iyon? Siya nga ang dati kong asawa. Isang babaeng nakipagsabuatan sa ibang lalaki. Ex-asawa kong nagtatangkang kunin ang aking mga ari-arian. Siya talaga ang aking ex-asawa, na nakipagsabuatan sa ibang lalaki, upang kunin ang aking yaman. Wala na akong anuman sa kanya. Sa aking pangalan, wala nang anumang koneksyon sa kanya. Tungkol na sa ari-arian ito. Ang cute-cute mo talaga. Walang hiya ka. Si Kuya Feng ay napakabuting lalaki. Hindi mo man lang siya marunong pahalagahan. Tapos gagawin mo pa ang ganitong bagay. Umalis ka na. Ngayon si Kuya Feng, wala kang kinalaman dito. Huwag mo na siyang guluhin. Huwag mo na siyang guluhin. Gusto lang kitang paalalahanan. Katulad ni Lin Feng. Maagang-maaga kang mananakaw niya. Lahat ng pera mo. Masama ang loob ni Lin Feng. Kapag kasama ko siya, binubugbog niya ako. Ang yaman-yaman mo naman. Bakit ka ba ang tanga? Hindi ko papayagang insultuhin mo siya. Si Feng ang nagligtas sa akin mula sa bar. Ako pa rin ay isang mga kaluluwang ligaw. Anong nangyari?
Binubugbog nila ako. Tawagan mo na ang pulis. Pasensya na. Siya ang unang nagtanong sa bahay ng iba. Naglaban lang kami para ipagtanggol ang sarili. Hindi ka naniniwala. Maaari nating tingnan ang surveillance. Lin Feng, maghintay ka lang sa akin. Ang galing mo kanina. Akala ko ikaw ay isang mahinahon na tao. Ikaw, Feng Ji, ang nagligtas sa akin. Hindi ko pinapayagan ang iba. Nabastusin ka ng ganyan. Pang Feng. Nagsimula na ang mass production ng blemish cream at inilabas na sa merkado para subukan. Sa bisa nito, hindi magtatagal. Ang bahagi nito sa buong lungsod. Masisakop namin lahat yan. Pagdating ng oras, lalabas kami sa imperial na lungsod at lalaganap sa buong lalawigan, pati na sa buong bansa. Ang galing ng ginawa mong pangtanggal ng pekas. Lahat yan ay utang ko kay Kuya Feng. Ako naman, konting pagbuti lang ang ginawa. Ginoong Dong. May nag-report na ang aming concealer ay peke. Hindi lang hindi nakatulong sa customer, kundi lalong lumala pa. Mas lumala ang peklat. Ngayon, ang kumpanya, nakakuha ako ng ilang mga liham. Nang sabay-sabay na demanda, naglabas ang opisina ng kalakalan ng liham mula sa abogado. Inutusan kaming ayusin ang aming mga pagkukulang. Mga gamot na hindi pa naaprubahan. Noon ay nagmamadali ako. May ilang araw pa bago ang apruba. Kaya pinasimulan ko na ang produksyon. Masamang epekto. Dati ilang oras lang ay makukuha na ang permiso. Ngayon ay umabot na ng ilang araw. Napakakakaiba. Ang mga concealer sa linya ng produksyon ay ayon sa formula. Walang pagkakaiba. Hindi pwedeng mangyari ang ganitong problema. Kuya Feng, ano nang gagawin natin? Ang kumpanyang ito ay bunga ng maraming taon kong pagsisikap. Kasalanan ko ito. Ginagamit mo ito araw-araw. May problema ba na lumabas? Halos mawala na ang peklat. Napapawalang bisa na ito. Napakaganda ng resulta. Walang anumang paglala. Ang liham na ito mula sa abogado, bagaman galing sa iba't ibang tao, ay mula sa iisang beauty salon. Tingnan ninyo. Ang mga pinagsamang liham ng abogado na ito, kahit na galing sa iba't ibang, pero lahat ay nagmula sa iisang beauty salon. Nakita ko rin, na galing sa isang tinatawag na Huaxing Beauty Salon. Ang may-ari ng Huaxing Beauty Salon, si Xuhua, ay sobrang close kay Zhao Yanran-fu. Mukhang si Zhao Yanran ang sadyang nag-utos sa kanya para maghiganti sa akin. Kuya Dong, ang may-ari ba ng beauty salon ay siya mismo ang dumating. Hindi lang siya basta dumating. Halos lumuhod na siya para humingi sa akin na mag-supply sa kanya. Yung boss na yun ay si Xuhua. Kilala mo ba siya, Feng Ji? Hindi lang siya kilala. Talagang sobrang pamilyar ako sa kanya. Di ba ilang araw na ang nakalipas? Yung babae ang may kagagawan. Malapit na. Sisi ko ito, kung hindi ko siya sinampal. Hindi siya magagalit. Tanga, walang mali sa ginawa mo. Maganda ang pagkakasampal mo. Kahit na hindi kanya sinuntok. Talagang tututukan niya ako. Si Tang Feng at Zhao Yiran. Gusto nilang puksain ng tuluyan. Pero hindi ako papayag. Mag-alala ka, may naisip na akong paraan. Kasama ako. Hindi mabubuwag ang kumpanya mo. Kuya Feng, ano ang susunod na hakbang? Tayo dalawa ay pupunta sa beauty salon para tingnan ang sitwasyon. Magandang araw po. Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Gusto niyo bang magparehistro ng card? May card na ako. Sir, sa card niyo po, wala nang laman. Kailangan niyo bang mag-reload? Mahigit 100,000. Mabilis lang itong naubos. Mag-recharge ka na. Kuya Feng, pumunta tayo dito. Para saan ba talaga? Sa ganitong sitwasyon, kahit na mag-enjoy pa tayo. Dapat na lang balikan natin sa ibang araw. Malalaman mo rin mamaya. Pakipaliwanag po, ang aming mga produkto. Pwede ko bang makita ang sample na iyon? Ginoo, ang ganda ng iyong paningin. Ito ang aming pinakamahusay na concealer. Sandali lang po kayo. Narito ang aming sample. Kukunin ko ng bago para sa inyo.
Ito ang ating pangtakip ng blemishes. Hindi ito pangtakip ng blemishes talaga. Tama ang hinala ko. Talaga nga. Pinalitan nila ang ating pangtakip ng blemishes. Nangamoy ako. Nang amoy ng asupre sa loob. Pintura ng asupre sa peklat. Kaya siguro lumala. Ibibigay ko sa'yo. 1,000 piso na tip. Sabihin mo sa akin tungkol sa ointment na ito. Itong ointment. May problema ba ito? Maganda naman. Dagdagan ko rin ng 100 para sa iyo. Ganyan ang sitwasyon, Ginoo. Ang aming concealer. Talagang napakaganda ng epekto. Ngunit ilang araw na ang nakalipas. Ang aming boss ay inutusan kami na iwasan ang concealer ng ibang brand. Ililipat sa kahon ng concealer. Hindi pa rin tayo pinapayagang sabihin. Meron akong tunay na concealer. Pupunta ako para kunin ito para sa iyo. Magtatago ako ng video ng lihim. Xu, Ginoo Xu. Hindi ko sinasadyang gawin iyon. Pakiusap, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Layo ka na. Lin Feng. Matagal na tayong hindi nagkita. Xuhua. Sana ay maayos ka. Hindi na kailangan. Ang laki ng gulo na ito. Tanggapin mo na lang ako. May utang ako sa'yo. Dadalhin kita para bayaran. Ang swerte ko. May utang din ako sa'yo. Lin Feng. Lugar ko ito. Tawag ko lang isang tawag. Nagtawag na ako ng ilang tao. Patayin ka nila. Lin Feng. Ito ang lugar ko. Tawag ko lang isang tawag. Nagtawag na ako ng ilang tao. Patayin ka nila. Akala mo ba bibigyan kita ng pagkakataong ito? Ikaw ang dahilan ng pagbagsak ng kumpanya ko. Kasama ka dyan. Dahil sa'yo, na-reposes ang inuupahan ko. Kasama ka rin doon. Pinagsamantalahan mo ang Chuanzi Medical. Ikaw ang utak sa likod nito. Kuya Feng, mali ako. Pasensya na. Gagawin kitang babae ko. Gawin mong babae ko. Kaya mo pa ba? Kuya Feng, mahal na mahal pa rin kita. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Sige, sabihin mo na. Si Zhao Yanran ba ang may gawa nito? Sabi ni Zhao Yanran, gusto niyang patayin ka, para hindi ka na makabangon kailanman. Totoo nga. Ginoong Xu. Papatayin mo siya para sa akin. Hindi maganda, Ginoong Xu. Dumating si Ginang Li kasama ang mga bodyguard, para tanggalin ang karatula. Xuhua. Ang concealer sa tindahan mo. Aakalain mong sasaktan ang mukha ko. Ang tindahan mo. Hindi mo na kailangang buksan pa. Sila ang nag-develop nito sa kumpanya nila. Wala akong kinalaman. Sino kayo? Hoy. EQ. Lee. Nangahas kang sirain ang mukha ko. Ngayon, susubukan ko rin sa'yo. Kuya Feng, tulungan mo ako. Bakit hindi mo ginawa agad? Para hindi na nangyari ito. Ano ba ang gusto mo? Binibining Lee. Kayang-kaya kong pagalingin ang mukha mo. Naghahanap ako sa lahat ng ospital sa bansa. Pero walang makapagpagaling. Nakapinsala sa iyo ang pagkasunog ng apoy. Lagyan mo ng pampatanggal ng peklat na may asupre. Na nagdulot ng paglala. Maaari kong gamutin. Totoo ang sinasabi mo. Bata ka pa, nasa 20s ka pa lang. Mukha ka bang doktor? Hindi mo kayang gamutin. Gagawin ko ang gusto mo. CJ,
kung mangangaliwa ka sa akin. At ikaw. Kalahati-kalahati tayo. Maglagay ng sulfuric acid. Ibigay mo sa akin ang telepono. Ito ang mga gamot na kailangan. Ipaghahanda nila. Pagkatapos magluto ng gamot. 10 minuto. Ang mukha mo ay magiging kasing lambot ng sanggol na bagong panganak. Maghanda ka na. Hindi ito konektado sa atin. Bakit ka tumutulong sa salon? May pahintulot kami sa salon. Gumagawa sila ng masama sa pangalan namin. Hindi natin aksyonan. Makakaapekto ito sa kumpanya. At saka ikaw. Walang pagsusuri sa produkto. Ilan mo na lang ito sa merkado. Tama si Feng Jie. Talagang kaya mong gamutin. Nabulok na ang panga niya. Marami na akong nakita. Walang nakagaling dito. Huwag mag-alala. Ako na bahala. Talagang magagamot ba siya? Huwag kang nagbibiro. Ayokong masira ang mukha ko. Sabi mong gusto mong maging babae ko. Walang ibang hangarin. Maging maayos kang magtrabaho bilang alipin. Kung magdadalawang isip ka, huwag mong subukan. Pinahina kita. Opo. Ikaw, sirang halamang gamot. Talagang nakakagaling sa akin. Huwag maliitin ang tradisyonal na medisina. Malaki ang sikreto rito. Pagkatapos mong ipahid ang pampaputi na ito, mawala ang pamumula, nawala ang peklat. Maglagay ulit ng pamahid sa peklat. Matatanggal ito sa loob ng 3 araw. Ang itim at ang baho nito. Kapag inapply ko ito sa mukha ko, baka masira ang aking mukha. Huwag husgahan ang tao sa kanyang anyo. Ganon din ang gamot. Hindi naniniwala. Maghanap ng tao para subukan. Ikaw, punta ka dito. Nandito ako. Naalala ko may sugat ka sa braso mo. Pupunta na ako sa boss. Talagang gumaling na. Naalala ko ang sugat mo. Mula pa noong bata ka. Nagdala ka na sa mga ospital sa buong bansa. Pero hindi gumaling. Talagang epektibo. Napakabihira. Talagang epektibo ang maskarang ito. Di ba't nasubukan na natin kanina? Sa ngayon, naniniwala muna ako sa'yo. Kuya Feng, may sasabihin ako sa'yo. Itong babae ay ang maliit na asawa ni Pan Yue. Si Pan Yue ay nagsimula mula sa wala. May chain na mga department store na kumakalat sa buong bansa. Ang dami niyang pinagsamahan. Ang orihinal na asawa at anak niya ay mga walang kwentang tao. Pinahintulutan niya si Lilan na pamunuan ang panpamilya, na may mahigpit na kasunduan. Kung makakalaya siya, lahat ng bagay ay kukunin. Hindi ba't parang kontrata sa pagbebenta ng katawan? Ang mukha ko. Talagang gumaling na. Bilisan mo. Sabihin mo sa kanila na pumasok. Itong face mask mo. Ano ang pangalan nito? Face mask pangtanggal ng blemishes. Face mask pangtanggal ng blemishes. Gusto ko ang formula nito. 5 milyon. Pasensya na, hindi ko ibebenta. Walang negosyong hindi maayos. Tanging presyo lang ang hindi magkasundo. Gaano karami? 10 milyon. Hindi ibebenta. 30 milyon. Ito ang pinakamataas na presyo na kaya kong ibigay. Hindi pa rin ibebenta. Ngunit, maaari akong magbigay ng lisensya. Ang kondisyon ay, ang bayad sa lisensya ay 30 milyon. Hindi pwedeng kulang kahit 1 sentimo. Ganap na inilunsad ng Kianda Group. Ang mga produkto ng Chuanzai Medical. Hatong 50-50. Sa tingin mo ba? Aaprubahan ko. Sa tingin ko aprubahan mo. Ano ang hawak mong baraha? Ang sinasabi kong lisensya, hindi ito para sa Ganda Group, kundi para sa iyo. Hahaha. Hindi ko inasahan na sa iyong murang edad ay may ganitong lalim. Kooperasyon. Ang pagkapanalo ng magkabilang panig ang pinakamahalaga.
Tulungan mo akong kunin ang order mula kay Kinda. Hindi na magkakaroon ng problema sa benta ng produkto. Kapatid Feng, gusto na kitang tawaging itay. Mas malapit ka pa kaysa sa tunay na ama. Nandito pa si Ginoong Li. Sa hinaharap, marami pang pagkakataon para sa pakikipagtulungan. Pakiusap kayong dalawa, uminom kayo. Pagkatapos ng pakikipagtulungan, maraming bagay ang naghihintay sa iyo. Kailangan mong maghanda. Huwag mag-alala. Kaya kong ayusin ito. Tara, magdiwang tayo. Tapusin na. Hindi pa tapos ang panahon. Nakasulat sa utang na hanggang sa susunod na buwan. Hindi ako ang nag-utos na bayaran mo. Si Tang Feng iyon. Siya ang nag-utos na bayaran mo. Tang Feng. Nasa balita na ang tindahan mo. Kung hindi ka patatanggap, baka sa susunod, hindi mo na maibalik. Tumutulong ako kay Tang Feng. Ganito pa ang ginawa niya sa akin. May ibang nangutang sa iyo. Magpapahiram ka pa sa iba. Hindi na ito normal. Bakit ka natawa? Wala akong pera. Umalis ka na agad. Magandang bato ito. Babayaran ko na para sa'yo. Hindi rin naman masama. Mahalaga itong jade pendant na ito. Puting may berde. Ay, ganito. Magbibigay ako sa'yo ng 30 milyon para mabayaran ang utang mo na 1,500,000 na kalahati. Magbibigay pa ako sa'yo ng 1,500,000 na kalahati. Huwag mong asahan. Ito ang koleksyon ko. Itong jade na ito. Pero, nasa halaga ito ng 6 hanggang 7 milyon. Kung hindi mo pa rin ibabalik, kung dadalhin ni Tang Feng ang mga tao niya, hindi na ako magiging mahinahon. Lin Feng, bakit ka nandito? Anong binibili mo? Kanina sa labas. Narinig ko lahat. Anong ginagawa mo? Nandito ako para sa aking babae. Nakalimutan mo ang sinabi mo. Ikaw ang aking alipin. Sabi ko, gagawin mo. Kuya Feng, inapi niya ako. Pinipilit niya akong magbayad ng utang. Sabi pa niya, babasagin niya ang tindahan ko. Aagawin ang aking pendant. Tingnan mo, hindi rin ako makalaban. Utang ay utang, kailangang bayaran. Sabi mo kanina, kailangan mong gumastos ng 3 milyon para dito. 3 milyon. Hindi kulang kahit 1 sentimo. CJ, ipadala mo na ang pera. Lin Feng, anong ibig mong sabihin? Ikaw ang nagsabi niyan May 15 milyon dito sa card. Ang password ay 6 na 6. Sa iyo na lahat yan. Ang aking jade pendant. Iyan ay Imperial Green Bakit ka umiiyak? Kumita ng 15 milyon. Yung jade na iyon ay nagkakahalaga ng 6 o 7 milyon. Kapag umarangkada ang merkado ng jade, posibleng umabot ng 1 bilyon. Binili niya ito sa 15 milyon. Nalugi ako ng sobra. Sa peking jade mo iyon. Mahal na mahal ko pa yan kahit 1 milyon ang gastusin. Peki yan. Ano ang alam mo? Ninakaw ko yan sa auction house. Maraming tao ang nakikipag-agawan sa akin noon. Imperial Green. Isang malalim na berde na may puting kislap sa loob. Meron ba ang bato mo niyan? Walang halaga, ito ay berdeng tubig. Hindi ito mahalaga. Ginoong Zhang, dali pumunta ka sa tindahan ko. Tulungan mo akong suriin ang antigong bagay. Pek ito. Ito. Lahat ito ay peke. Miss, bakit ka nag-ipon ng napakaraming pekeng produkto? Itong silid na ito ay nagkakahalaga lamang ng 500,000. 500,000. Noong panahong iyon, gumastos ako ng 3 milyon para dito. Pati ang pera ng customer na nag-withdraw ng reklamo. Wala na. Minsan nagkakamali rin ang tao sa paghusga. Pero ang paningin mo, huwag ka nang maglaro ng antigong bagay. Yung jade na iyon nabenta ng 15 milyon. Itinuturing na kumita na. Swerte na hindi kilala ni Zhao Qingshan ang halaga nito. Guro, bumaba ka na muna. Ngayon, ako, may utang pa sa labas. Naghihintay ako sa mga antigong ito, na tumaas ang halaga. Ngayon sabihin mo sa akin, lahat ay peke. Anong gagawin ko na ngayon? Ibebenta ko na lang ang sarili ko. Hindi ko rin naman kayang magbayad ng ganitong kalaking halaga. Ngayon, papakita ko sa iyo ang tunay na yaman. Tunay na antigong bagay. Hindi ito yung mga basura lang.
Ang galing mong makakita ng antigong bagay. Pwede mo ba akong matulungan na? Nawala na pera dati. Mabawi ba ito? Siyempre. Gumagawa ako ng hakbang para sa mga customer. Hindi ko na iniintindi ang buhay mo. Ayos lang iyon. Mabuti. Kapatid Feng. Basta matulungan mo ako. Na mabawi ang mga nawalang pera dati. Lahat ng iyon. Buhay ko ay magiging babae mo. Kahit hindi ka kumita, ay alipin mo pa rin ako. Sundin mo ang utos ko. Pahupuin muna siya para tulungan ako. Kumita ng pera, saka na natin pag-usapan. Pagkatapos magtagumpay. Sa ganitong sirang lugar, kahit maghanap ng basura, hindi ka makakakita ng bago. Paano ka pa makakakita ng yaman? Ang pagpili ng antigong gamit ay hindi parang pumupunta sa isang western restaurant. Mas mataas ang klase ng lugar, mas maganda. Dito talaga lumalabas ang mga yaman. Ang bilis naman, may yaman agad. 30 piso. Mukhang madaya ang tindahan mo. Kapatid, mukhang mahirap ka, Presyong kaibigan, 300. Hindi pwedeng magdagdag kahit 1 sentimo. Sige na, para sa'yo. Boss, paano mo ibebenta itong gintong badha? May mata ang kabataan. Galing sa ibang lugar na hinanap. Purong ginto ito. Pagkatapos mapakinis, siguradong mamahalin ito. 100,000. Ibebenta ko sa'yo. Niloloko mo ako, no? Kanina 300 lang ang tinanggap mo. Ngayon bigla mo nang binibenta ng 100,000. May mata ka naman. Nasiraan ka na. Binayad mo itong 300 piso. Luma at sira-sira. Bumili ka ng 10,000 para dito. Ano ito? Pasensya na. Pwede ko bang makita? Pwede. Napakakamangha. Galing ito sa ibang lugar. 1000 taon na ang nakalipas. Ginawa ni Shakyamuni. Ang relikya sa kanyang bisig. Halo-halong jade. Ano? Ang sinaunang guanyin sa ibang lugar ay lalaki. Ang tunay na pambabaeng ministro ay mula sa Huaxia. Magbibigay ako ng 20,000 para bilhin ito. Aakala ko hindi siya marunong sa antigong bagay, pero totoo pala. Akala ko lang kanina na siya'y nabaliw. Malaki ang kinita natin ngayon. Kuya Feng, napalitan lang ng 100,000. Ngunit naging 20,000 ang halaga. Mabilis na ibenta mo na. Kunin mo na ang pera. Pasensya na. Kuya Feng, mahigit 2 milyong. Kita agad yan sa mabilisang bentahan. Mahigit 10,000. Huwag masyadong maging sakim. Ngayon, mura ito. Pero hindi ito araw-araw. Laging nag-iisip ng maliit na kita. Hindi nakakapagtaka na hindi ka kumikita. Sobrang abala sa pera. Kahit si Lord of Wealth hindi ka matutulungan. Nagsasabi lang ako sa'yo. Huwag kang magpakabobo. Pansinin mo ang iyong saloobin. Ikaw ay isang alipin. 20 milyon. Hindi ko bibilhin. Pasensya na. Maaari pang pag-usapan ang presyo. Paano ang 30 milyon? 40 milyon. 5 milyon. 10 milyon. Ito lang ang kaya kong ilabas. 10 milyon. Gaano karami ang kailangang ibenta kong antigong bagay? Para kumita ng pambili. Kuya Feng, ang galing mo talaga. Ang 70 milyong ito, maliligtas ang tindahan natin. Sabi ko nga, dinadala kita para matuto. Pero ang 70 milyong ito, hindi sa'yo. Kuya Feng, ako na ang babae mo. Ang pera mo ay akin. Mag-asawa, hindi naghihiwalay ng bahay. Kung hindi mo kukunin ang pera, tunay na mawawala ang negosyo natin. Mag-asawa, kaya mo pa. Ang pera mo ay pera ko. Pero ang akin ay hindi sa'yo. Sinasampahan ka ng demanda ng tindahan. Pero tandaan mo, ikaw ay alipin. Magiging alipin ka magpakailanman. Kapatid Feng, komportable ka ba? Hintayin ang pagkakataon para patayin ka. Ang pera mo ay akin. Huwag mong akalain na hindi ko alam.
Ang mga plano mo. Nilagyan kita ng laso ng pag-ibig. Taksilan mo ako. Mamamatay kang bigla. Huwag mo akong takutin. Anong laso ng pag-ibig? Niloloko mo lang ako. Ikaw, anong ginawa mo sa akin? Nagsimula kang maghimagsik. Patay. Mula ngayon, magpakabait ka at maglingkod. Kung hindi, Kuya Feng, naniniwala na ako. Sa buong buhay ko, sasamahan lang kita. Gusto ko lang yumaman. Basta dalhin mo ako sa yaman. Sa buong buhay ko, sasamahan lang kita. Maging masunurin ka lang. Huwag mag-isip ng masama, hindi kita pababayaan. Uy, kapatid. Talagang hindi mabuti si Lin Feng. Na tao. Naniwala ako sa kanya kaya ako nakipag-ugnayan sa kanya. Araw-araw siyang umiinom at sinasaktan ako. Sobrang humihingi ng pera. Nandyan ba siya kagabi? Hindi pa siya umuuwi ng gabi. Siguradong naglilibang siya. Bes, ganitong lalaki ay hindi dapat paniwalaan. Si Kuya Feng ang lalaki ko. Lalaking hindi ko kayang iwan. Hindi kita papayagang insultuhin siya ng ganito. Lumayas ka na. Tatawag na ako ng tao. Saan ka napunta kagabi? Nababahala talaga ako sa'yo. Walang problema. Nag-usap lang ako tungkol sa negosyo. Lin Feng. Hindi ko alam. Anong klase ng nakakalitong gamot ang nagpapalulong sa kanya? Pero, hindi pa rin ito mababago. Na isa kang pangit na loko. Ikaw kasi ay isang inutil. Umalis ka na. Sinaktan mo ako. Sinaktan mo ako. Sige lang. Maghintay kayo sa akin. Si Suking tama ba? May tao na akong kinuha para sa kumpanya ninyo. Sandali lang. Sabi mo kanina na gusto mong humanap ng tao para sa amin. Yung taong sinasabi mo ay si Hyuda ba? Ngayon lang nila nalaman na natatakot sila. Tama. Siya ang pinakamagandang kaibigan ko. Mano at mata sa langit. Mabilis ang paraan. Nakakagalit ka sa akin. Ibig sabihin, nakakasakit ka rin sa kanya. Gusto ko lang i-verify sa'yo. Yung siksuhan na sinabi mo, ngayon, ay isang alipin ko. Nagsisinungaling ka. Lin Feng. Hanggang ngayon ayaw mo pa ring umamin. Kung hindi ka naniniwala, pwede mo silang tanungin mismo. Bakit hindi makontak? Sigurado akong abala siya. Hello, Feng Kuya. Hoy, Kuya Feng. May sasabihin ka ba sa akin? Impossible. Ninanakaw mo ako. Bakit kapag tinatawagan kita, hindi ka sumasagot? Lin Feng, kapag tinatawagan kita, sinasagot mo. Ikaw, mabahong babae. Ayaw kong marinig ang boses mo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ako ganito kamiserable. At ikaw na, walang utang na loob na lalaki. Kayong lahat ay mga bastardo. Ito ang bahay ko. Mas mabuti pang umalis ka na agad. Kung hindi, pumapasok ka sa pribadong bahay ng walang pahintulot. Papatayin kita. At ituturing itong sariling pagtatanggol. Kuya Feng, ang galing mo talaga. Sa ilang salita lang, napatakbo siya ng takot. Akala pa nga niya, ako ang nag-aalaga sa'yo. Nang malaman niyang may pera ka talaga, gusto pa niyang makipagsabuatan sa akin. Para siraan ang kumpanya mo, sabi pa niya sa akin. Siya ang dahilan ng pagkabangkarote. Alam ko. Minsan, aayusin ko rin siya. Malinaw. Talaga bang naniniwala ka sa akin, na hindi kita sasaktan? Naniniwala ako sa'yo. Kung gusto mo akong saktan, matagal mo na akong sinaktan. Ikaw ang nagligtas sa akin mula sa lugar na iyon. At pinalaya. Ako si Suking sa buhay ko. Ay iyon na. Hindi ko na kayang tanggapin ang iba pa. Ikaw ang nagligtas sa akin mula sa lugar na iyon. At pinalaya. Ako si Suking, ang banal na anak na ito. Ako si Fangking sa buhay na ito. Ay sa'yo lamang. Hindi na magkakaroon ng iba. Anak. Tulong. Anak.
Paano ka nakarating dito? Humiram na naman ng pera ang ama mo pagkatapos mong umalis. Para sa pagsusugal. Sa mga bato, hindi pa umabot ng 1 oras. Naubos na naman. Ngayon, ang utang ay 500. Hindi ba't sinabi mo na hindi ka na nagsusugal? Nanalo na naman ng marami. Walang pera. Ayos lang. Mukhang maganda ka naman. Bigyan mo kami ng saya ng ilang araw. 1 beses na lang. Tama. Huwag mong galawin ang babae ko. Aakalain mo pang manakit. Hindi mo ba alam kung paano ang estilo ni Brother Biao sa paggawa? Tapos na. 1 hakbang pa, at mawawala na ang buhay ko. Ang utang niya. Ako ang magbabayad nito. Pero kung susubukan mong saktan ang babae ko, may masamang balak ka. Patay ka. Kuya Feng, huwag mo siyang tulungan. Parang isang walang katapusang balon. Maghahanap ako ng paraan. Siya ang tatay mo. Ang kapahamakan ng tanong, hindi ka pwedeng bitbitin. Ito ang huling beses na tutulungan kita. Kung sakaling may susunod pa, walang makakatulong sa'yo. Tao po, Ginoo. 500,000. Opo, aalis na ako. Sandali lang. Kung hihingi ulit ng pera, yang matandang yan sa'yo. Alam mo na, ang dapat mong gawin. Hindi talaga magpapahiram. Hindi lang ikaw ang ayaw magpahiram. Kahit sino pa man, hindi pwedeng magpahiram. Kung sakaling magpahiram siya, kasalanan mo na rin yun. Nagpapahayag na ako sa daan. Sino mang magpapahiram sa kanya, wag na lang. Parang gusto niyong guluhin ako, si Ibiao. Ilang daang pirasong bato ang ipapadala ko. Nawawala pa ang pamasahe ko. Sa loob nito, siguradong may kayamanan. Para sa akin, ang mga batong iyan. Walang kwenta lahat. Kuya Feng, huwag mo na siyang pansinin. Totoo ngang maganda yan. Sigurado akong mayaman dito. Ano nang sayo? Si Feng ay tutulungan kang bayaran ang utang mo. Akin to. Hindi mapagpasalamat na anak. Ito ay pinili ko ng maigi. Guro. Dalhin ang bato. Pumunta sa bato ng pavilyon. Ito ay mahigit sa ilang kilo. Hindi sapat ang gasto sa langis. Sapat na. Salamat, boss. Halika na. Tingnan mo ang bato ko. Liko ka nga. Dumating na ang mahal. Yo. Narito na naman ang malas. 10 sa 10, patay. Binebenta pa ang anak na babae. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sasabihin ko sa'yo. Itong pagkakataon. Tiyak na babawi ako. Ang batong ito ko. Tiyak na may laman. Patingnan ko nga. Magaspang ang itsura. Hindi dumadaan ang liwanag, hindi rin tubig pumapasok. Hindi ito magandang materyal. Itong bato, nagkakahalaga ng 40 milyon. Per. Hindi mo alam, huwag magpanggap. Itong bato, sobra pa sa 30 piso. Sige na, tapusin na natin. CJ. Ngayon, malinaw mong mamamatay ka. Isa itong basura. Kuya Feng, mag-alala ka, maniwala ka sa akin. Anong magagawa nitong bato? Ang balat nito ay sobrang makapal. Sinasabi na nagkakahalaga ito ng 40 milyon. Nagsasalita ka ng kalokohan. May tubig na berde. Biyenan. 3 milyon, ibebenta na ba? Hindi ibebenta. Tatay, ang batong ito ay kay Feng Jie. Siya ang may huling salita. Hindi matapat na anak na babae. Kung wala si Kuya Feng, nasa gihis pa ako ngayon. Naistorbo. Ituloy ang pagputol. Kapag sobra na, bababa ang halaga. Puting tubig na tanim. Tinatago mo ng sobrang lalim. 1 milyon. 200,000. Kukunin ko na. Asawa. Binili na, binili na, binili na. Hindi ko ibebenta. Nasiraan ka na ba ng ulo? Hindi ko ibebenta kahit 2 milyon. Kuya Feng. Kung hindi naman. Magandang tumigil na kapag maganda na. Ipagpatuloy ang pagputol. Zhengyang Green. Zhengyang Green. 4. Bibiliin ko ang iyong mga bato. Pwede.
400 milyon na ang naabot. 4 na bilyong. Paano natin ito gagamitin? Ako ang bumili ng mga bato. Ibabalik ko sa iyo ang 5 milyon. At kailangan mo pang ibigay sa akin ang 35 milyon. Dad. Kung hindi dahil kay Feng, nasa ilalim ka pa rin ng palo ngayon. Bakit ka pa rin nakikipagsabayan sa ibang tao? Ako ang tatay mo. Pumunta kayo dito. Ang anak kong babae ay nakapangasawa ng mayaman. Hindi na niya naaalala pa. Ay naku, ikaw ang walang puso. Sino ang nagsusugal at ibinibenta ang anak niya, para lang magpunta sa gift? Sino ang humiram sa akin? At magpapahiram pa ba ako uli? Kailangan mong magdesisyon. Bigyan mo ako ng 500,000 piso para sa pang-araw-araw na gastusin. Huwag mo siyang bigyan. Ang alam lang niya ay maguthot. Makakabigay ako sa iyo ng 500,000 piso. Pero hindi cash. Ano yun? Pwede rin naman ang bank card. Ano yun? Pwede rin ang bank card. Ay, manugang. Pwede rin ang bank card. Hindi ito bank card. Ihahatid kita sa bahay aliwan. Doon may pagkain at inumin. Meron ding caregiver. Pinili namin ni Suking ang pinakamahusay. Doon ay napakaganda para sa iyo. Pumunta ka na lang sa home para sa matatanda. Kasama mo ang mga lolo at lola na may katulad mong edad. Ng mga matanda. Kaya pa rin kayong maglaro. Ng mahjong. Maglaro ng cards at iba pa. Ayoko pumunta sa home para sa matatanda. Lahat sila matanda na. Paano naman? Parang bata. Saan mo gustong pumunta? Magmamaneho ng mamahaling sasakyan. Di ba luxury na bahay at sasakyan? Tara. Ang villa na ito ay sayo na. Haha. CJ. May villa na rin akong titirhan. Tatay, may tirahan na tayo ngayon. Huwag ka nang tumaya. Hindi na ako tataya. May villa na tayong tutuluyan. Sino pa ang tataya? Ako ang magbibigay ng pagkain at inumin sa'yo. Hindi kita pababayaan. Pero, hindi na kita bibigyan ng kahit isang sentimo. Kailangan ko bang ibigay sa'yo? Isang maliit na tindahan. Susuportahan kita. Hindi na. Hindi na kayang tiisin ang luma kong katawan. Kahit na nahirapan, nakabangon din ako. Gusto ko lang magpakasaya. Pero ikaw, mabilis na makipag-anak kay Suking. Magkaroon tayo ng malaking batang anak. Gusto ko rin sanang yakapin ang apo ko. Tatay, ang sama mo. Nahiya ka pa. Tingnan mo, nasa villa ako. Mahilig ka ba sa mga bata? Gusto ko. Siyempre, gusto ko. Hindi pa ako handa. Maghintay ka hanggang sa maging handa na ako. Malaki at mataba na bata. Tinanong kita. Gusto mo ba ang mga bata? Gusto ko. Siyempre gusto ko. Pero, kailangan kong hanapin si Xuha ngayon. Anong ginagawa mo? Nakatakot ka. Pansinin mo ang iyong ugali. Ikaw ay alipin. Dito ka ngayon. Mayroon bang nangyayari? Sumama ka, tingnan natin ang mga antigong bagay. Ay naku, matagal na tayong pumipili. Yung honey amber bed kanina. Ang ganda. Bakit hindi mo binili? Hindi pwedeng magmadali sa pagpili ng antigong bagay. Nakaloko ka ng milyon-milyon dati. Hindi ka naman nagsisisi. Boss, paano mo ibebenta itong libro? Ito ay isang lumang aklat na nakuha mula sa probinsya. 4,000. 20. Bebenta mo ba o hindi? Huwag ka nang mag-alala. Sobrang sayang ang 20. 200. 3. Kung mag-iingay ka pa, aalis na ako. CJ. Ding dong. Pumasok na ang pera sa telepono. Babalik ako sa susunod, boss. Tingnan mo, Fengji. Inirerekomendang presyo ng tinggi 3 mao. Ito ay mula 20 taon na ang nakalipas. Mga libro sa kalye. Tingnan mong mabuti. Tingnan mong mabuti. Tang. Mga pinta ni Tangyin. Ito ay nagkakahalaga ng ilang milyong piso. Ang larawang ito, ipagbili ko sa'yo. Ang pera ay para sa'yo. Totoo ba ang sinasabi mo? Madali lang. Makakabenta ako ng 7 milyong piso.
Tingnan mo kung ano ang ginawa mo. Kung pareho ba ito sa sinabi mo. O hindi. May isang item ang tindahan. Tingnan mo kung magkano ang makukuha mo. Ang iyong obra ay mula sa kamay ni Tangyin. Iyon ang sinasabi. Isang kilalang pintor noong Ming Dynasty. Ang tunay na likha ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 milyon. Ito ay pek. Sayang, peke ang likha mo. Bagong-bago ang kalidad at kulay ng pintura. Mali rin ang estilo ng pagsusulat. Sige, tinanggap ko na. Ang painting ko ay nagkakahalaga ng 7 hanggang 8 milyon. Paano ito magiging peke? Sabi ko peke nga. Pinakamataas ay 5,000 lang. Sa ibang lugar, kahit 100 walang kukuha. Kung talagang peke ito, makakabenta ba siya ng 10,000? Lasiw, itong tindahan. Larong nanuloko lang, hindi marunong si Hugh. Tara na. Nakikita ko, peke lang ang binili mo. Kung tunay, walang bibili niyan. Kahit sabihin mo, hindi ka rin naman nakakaintindi. Ito ang Jubaozhai. Si Boss Zhang Jian. Ay. Ginoong Lin. Kayo po ay dumating. May maitutulong po ba ako? Ginoong Lin. Kayo po ay dumating. May maitutulong po ba ako? Tulungan mo akong tingnan. Magkano ang halaga ng painting na ito? Ito ay tunay na likha ni Tangyin. Magkano ang balak mong ibid? Ikaw na ang bahala. Siyempre. Ano sa tingin mo? Walang problema. Hintayin ko na lang ang lumang account mo. Paano mangyayari yun? Tuwing nagbebenta ako, pinipilit kong ibaba ang presyo. Pero bakit siya ang nagbebenta, tinatanggap mo? At hindi ka nagtatanong kung saan nanggaling. Noong nakaraan si Ginoo Lin, minsan na siyang nagbenta sa amin ng isang pambansang kayamanan sa mababang presyo. Mapagkakatiwalaan namin siya. Ngayon alam mo na kung bakit. Mura ko ibinenta ang pulseras. Ngayon ako, ay aayusin ang paglilipat ng pera para sa iyo. Sakim at padalus-dalus ka pa. Ikaw ang niloloko sa larangan ng antigong gamit. Hindi walang saysay ang 10,000. Ako rin, dahil nagmamadali siyang gumamit ng pera. Hindi naman siya nagmamadali gumamit ng pera. Linawin mo. Negosyo ang ginagawa ng kapatid ko. Araw-araw siyang nanghihiram ng pera. At ang mga magulang ko ay sobrang taas ng hinihingi. Dahil sa kanila, ako ay nahulog sa bitag ng antigong. Siksuhwa, sinasadya mong magsinungaling. Gusto mo lang talaga ng pera. Tama ba? Maging tapat ka. Hindi naman sigurado na ibibigay. Kung hindi ka tapat, tiyak na hindi ibibigay. Sabihin mo na magkano ang gusto mong bayad. Kuya Feng, talagang ibibigay mo ba? Hindi mo ako papayagang gawin ang anumang bagay. Na sobra sa katwiran, di ba? Ako ba yung ganun? At saka, kung gusto kong gawin, magagawa ko. Kailangang magbayad. Maging tapat ka. Huwag magloko. Kung sakaling masaya ako, baka bigyan kita. Kuya Feng, tiyak na magiging tapat ako. Sabi mo na, gaano karami? Kailangan ko. 70 milyon. Ding dong, 70 milyon ay dumating na. Makikinig na ako sa iyo mula ngayon. Hey. Ayos na, sapat na. Pera ito. Kailangan pa bang bayaran? Ganun ba ako? Siyempre, hindi. Kuya Feng, saan tayo pupunta pagkatapos? Dumating na tayo dito. Kumuha muna tayo ng ilang kayamanan bago umalis. Ang galing ng mata mo. Siguradong malaki ang kita mo. Tara na. Bayaran mo ako ng bracelet. Ito ay pag-aari ng emperador ng Dinastyang Song. Na sinuot at na-bless. Nagkakahalaga ng 10 milyon. Hindi ko sinasadya. Pasensya na. Walang silbi ang paghingi ng tawad. Magbayad ka. Sobra. Kung hindi, makakulong ka. May tsisisi ako dito. Sandali lang. Sinasabi mong ang bracelet na ito ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Ikaw ba ang kanyang nobyo? Ipapalit mo siya. Ang piraso ay puting pulbos.
Nabali ang magandang jade. Parang transparent na salamin. Puting pulbos. Ipinapakita na ito ay modernong bagay. Bracelet mula sa dinastyang Song. Paano ito lumabas? Ng modernong salamin. Ikaw. Huwag kang magbiro. Ganito lang ang halaga niya. Maghanap ng eksperto para mag-examine. Sabi mo lang kanina, may cheeses dito. Ikuha natin para makita kung sino ang nangloko. Itong bracelet. Sadyang binato mo para masira. Hindi magbabayad. Kung may lakas ka, magreklamo ka. Kasama mo ako. Ang mga tindahang ito ay sobrang tuso talaga. Pangkaraniwang kaalaman sa antigong tindahan. Kapag hinahawakan, ilagay sa mesa. Huwag ipasa-pasa sa kamay. Tiyak nilang baguhan ka. Si Kuya Feng pa rin ang pinakamagaling. Ginoo, ito ay isang profesional na pagsusuri. Dobleng dragon na nagsasayaw sa perlas. Gawa sa purong jade. Pumunta ako sa ilang museo. Bago ko nahanap itong perlas. Kaya nitong maging ganito kamahal. Siyempre naman, nakatakbo na ako ng ilang beses. Bakit ka tumatawa? Baka naman peke ang perlas na ito. Hindi ko sinabi na peke. Kung gusto mo, bilhin mo. Hey, sadyang naghahanap ka ng gulo, ha? Aking negosyo. Nawasak mo lahat. Boss, ang mga patibong mo. Luma na. Gusto mong pilitin ang bentahan. May alam ka naman, batang babae. Ang perlas na ito ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Ngayon, o kaya, 5,000 piso. Ang bilhin. O kaya, asat gasan. Kuya Feng, ano nang gagawin? Napakasama ng boss na ito. Kahit na naghanap pa ng tao para labanan ako. Pero itong maliit na tauhan, hindi naman talaga banta. Kung gusto mong makipag-away, hindi ko na ito papansinin. Pero kailangan mong magsalita. Sino ang nag-utos? Dahil malapit ka nang mamatay, nangahas ka pang magpanggap. Mga tropa, atakihin siya. Ay, ang sakit. Kuya Feng, paano mo nagawa iyon? Sabi mo, sino ang nag-utos? Siya, si Tang Feng, si Boss Tang Feng. Hindi ito ang aking problema. Ano, ang taong ito ay talagang hindi nawawala. Noong una, halos pinahirapan niya tayo ng sobra. Ngayon, bigla na namang umulan. Nang ganito kalupit. Kung hindi ka marunong makipaglaban, malamang nandito na tayo ngayon. Nasa panganib na. Dating pinakamabuting kaibigan. Pinakamamahal na babae. Ngayon ay nagkakasama na. Gusto nilang ipasok ako sa hukay. Sino ba ang hindi makakaya? Hoy! Kuya Feng, ang ex mo at isang lalaki. Nangangalap sila dito. Mukhang pinag-uusapan nila kung paano ka papatayin. CJ, titingnan ko muna. Kuya Feng, nasa room 3 sila. Kung hindi ka pa rin darating, yung mga paborito kong putahe, baka hindi na nila mapanatili. Salamat. Siya, nakakagulat na. Yumakap sa akin. Kayo po. Talagang masaya kayo. Kayo po, sobrang nagulat. Bakit niyo ako tinitingnan? Parang hindi ako dapat gawin ito. Parang buhay. Kuya Feng, kailangan pa bang magdagdag ng ulam? Siyempre. 3 ulam na karne, 3 gulay. Isang masarap na sabaw. Magdagdag pa tayo ng ilang bote ng matapang na alak. Sige po. Sige, maghahanda na ako. Lin Feng, anong ibig mong sabihin nito? Wala namang espesyal. Matagal na tayong magkaibigan. Hindi pa tayo nakapagkainan ng maayos. Isipin mo na lang na, ito ay isang despedida na pagkain. Lin Feng, sobra naman ang pagtingin mo sa sarili mo. Kakain tayo ng huling hapunan. Karapat-dapat ka ba? Ngayon, ikaw na ang nagsasabi, Feng Jie. Suhua, nakikita ko na kasama ka, dahil sa ating pagkakaibigan. Nais ko sanang magbigay ng payo.
Umalis ka na kay Linfeng. Dito. Hindi ka kahit katulad ng isang alilang babae. Hindi ka niya. Tinuturing na. Kagandahan na pwedeng utusan. Tapos na. Sa bahay niya. May tinatago pa siya. Bilang alipin ni Kuya Feng, handa akong gawin iyon. Bukod pa rito, nang kumilo si Kuya Feng, binigyan niya ako ng 70 milyong yuan. Tunay siyang tapat sa akin. Ay naku, 70 milyon. 70 milyon. Paano kaya magkakaroon si Lin Feng ng 70 milyon? Sapat na. Sobra ka nang nagsasalita. Tapos na rin ang pag-inom. Tapos na rin ang salu-salo ng pamamaalam. Umalis ka na. Kuya Feng, umalis na sila. Kung mananatili sila dito, masisira lang ang lugar mo. Lalo na yung babae doon. Matagal ko nang hindi gusto ang babae na yan. Hindi lang siya nakikipaglandian sa mga lalaki. Noong nakaraan, halos masira pa ang laban ko. Halika, gusto mo bang kumain tayo ng sabay? Kung ganon, magpalit tayo ng kwarto. Itong kwarto, nagamit nila pareho. Kahit ako mismo nakakaramdam ng dumi. Hoy, oy, Fengji. Fancy Porcelain Store. Dali, punta ka dito. CJ. Pasensya na. Kailangan ko nang umalis. Sin, ikalimang Ginoo. Akala mo ba hindi ako susugpo sa kalat mo? Naku po. Kapag sinisira mo ang kalat, mag-ingat sa mga basag na plato. Nadurok mo ang kamay mo ah. Ha. Anong angay-angat ka? Kuya Feng, dumating ka na rin. Siya nga yung sinasabi mo. Nadalubhasa sa paghahanap ng kayamanan. Epektibo ang kanyang panggamot sa peklat. Marunong din siyang tumingin ng mga antigong bagay. Tama. Hindi basta-basta si Fengji. Bukod sa medisina, may kakayahan din sa pagtingin ng antigong bagay. Sa mga kilala ko, walang makakapantay sa kanya. Napakaastig. Sinasabi ninyo na ang asul at puti ay peke. Sina Vianji, Li, ay tiningnan na gamit ang ilaw. Talagang peke ito. Nagkamali kayo kay Boskin. Ito ay tunay na asul at puti mula sa dinastyang Yuan. Kapatid Feng, tingnan mong mabuti. May problema ang glaze na ito. Tama. Kaya nga. Kung hindi mo alam, huwag magmalaki. Huwag magbula dito. Boss Dong. Miss Lee. Itong may-ari. Mas marunong pa kaysa sa inyo magpahalaga. Haha. At saka, kaibigan niya kayo. Ako pa nga ang mas hindi magagawa. Hayaan kayong lokohin ang kaibigan niyo. Kuya Feng, hindi ka nagkamali sa paningin mo. Sinong Ming na asul na palayok? Pangunahing kulay ay langit na asul na may crackle. Pinakamahusay ang produksyon ng Rukin. Ito, Boskin, ito. Ay tunay na maayos. Tunay na produkto ng Wenyao. Ay, pang maple. Baka bago ka lang sa industriya. Ito ay karaniwang kingbain na porselana. Kung ito ay talagang ice crack Tianqing, ano ang sasabihin ni Boskin? Kung makakapagpatunay ka. Ang mga gamit sa bahay ni Wan Siju. Pumili ka lang ng kahit ano at kunin mo. Kung hindi mo mapatunayan, magbabayad ka sa akin ng 6 na milyong yuan. Para sa pinsalang emosyonal. Magbabayad ka sa akin ng 6 na milyong yuan. Para sa pinsalang emosyonal. Tingnan mo. Ang glazurang ito ay pino. Purong asul ng langit. Bituin ng isdang karpa na may mga bitak. Mataas na kalidad mula sa isang mahusay na bodega. Nanalo na ako, di ba? Mata. Mabagal ang mata, mabagal ang mata, mabagal ang mata. Hindi ko inasahan. Nasa platitong ito ay may mga lihim pa. Ayon sa mga patakaran kanina, maaari kang kumuha dito ng isang bagay. Pumili ka na. Pagkatapos mong pumili, mayroon pa akong ibang bagay na dapat pag-usapan sa iyo. Ahahaha. Ito ang bagong tangsangkay na nakuha ko. Totoong John Porcelain. Boskin, sino ang niloloko mo? Bago lang ito, wala pang 1 taon. At nag-aangkin na ito ng pagiging mula sa dinastyang Tang.
Haha. Kuya Feng. Hey. Kuya Feng. Ay naku. Ito ay isang karaniwang luwad na tsaa. Hindi papasa sa iyong panlasa. Swerte naman. Gusto ko talaga ng mga simpleng bagay na ito. Mga gamit mula sa Wushu ang hall ng huling Ming. Boskin. Ang lalim ng pagtatago mo. Sobrang lalim ng pagtatago mo. Laodong. Dahil sa 10 taon nating pagkakaibigan. Pakiusap, tulungan mo naman ako. Hindi ko magagawa. Makipagkaibigan kay Boskin. Kasi negosyo siya. Prinsipyo ay kita muna. Hahaha. Ang galing. Tiyak na si Ginoong Lin ay talaga nga. Matalinong mata. Kung napili na, sakay na tayo sa sasakyan. Pag-usapan na natin ang seryosong bagay. Hoy, Kuya Feng, hoy. Hoy. Iyan talaga ang aking itinatago sa huli. Ay. Talagang kahanga-hanga si Ginoong Lin. Totoo at hindi totoo. Nakikita ng napakalinaw. Sa kasalukuyan, may pagkakataon para kumita. Anong pagkakataon? Ang Key and the Group ay magkakaroon ng Jade Exchange event bukas para maghanap ng mga raw materials. Ayon kay Ginoong Dong, sa larangan ng Jade ay may malalim na kaalaman. Kung magkakaroon ng pagkakataon, ay makikipagtulungan kami sa Key and the Group. Kuya Feng, tama na yan sa'yo. Si Kuya Feng pagdating sa Jade ay talagang eksperto. Walang problema. Masayang pagtutulungan. Nilait ako ng batang ito. Sabi niya na taga-baryo ako. Hindi maintindihan ang orihinal na bato. Huwag mag-alala. Ipaghihiganti kita ng kuya. Ginoo Lin. Kailangan mong ipaglaban ang taga-probinsya na ito. Hindi ako Ginoo. Tawagin mo na lang akong Lin Feng. Paano ba ang laro? Parang dati pa rin. Dagdag na palamuti. 50 milyon. Pasensya na. Ang pinakamaliit na perang dala ko ay ito. 100 milyon. Ayaw maglaro. Ang seke na ito ay maaaring ipagpalit para sa dayuhang salapi. Tamang-tama ang kailangan. Kaya't gagawin ko. Iaalay ang buhay ko para sa iyo. Kapatid Feng, ang pamilya Liu ay isang nangungunang alahas. Ang batang ito ay may galing sa Jade. Mas magaling pa sa eksperto. Naglalaro ng 100 milyon, di ba? Walang problema. Pipiliin ko itong bato. Ang batong ito, walang kalidad, walang halaga. Tiyak na matatalo. Hahaha. Naiintindihan mo ba ang orihinal na bato? Itong bato, gusto pang ibigay sa akin ng libre. Ito ang tunay na mamahaling bato ko. Ginoo Liu, hindi pa nabubuksan ang bato. Huwag pa masyadong magsalita ng maaga. Kung matatalo tayo, hindi mo na mapapahiya ang mukha mo. Matigas ang ulo kahit patay na ang bato. Lumaki ako sa tumpok ng Jade mula pagkabata. Matalo sa'yo. Hindi pwede. Ice tat na puno ng Birding Jade. Halaga ay higit sa 1 bilyon. Ang sirang materyales mo. Ano ang gagamitin mo laban sa akin? Ibigay mo sa akin ang bato. Bumalik. Nagsusumikap na mamatay. Gusto kong makita. Ginoong Liu, gusto mo bang magdagdag? Gusto mo bang mawalan ng lahat? Pakiramdam ko lang. Maganda ang seke mo. Gusto kong kumita pa. $300 milyon, akin na. Kung matalo si Feng, ako ang bahala. Kumatok. Kumatok. Jing ang Jade. Ang pinakamatigas sa buong mundo. Napakabihirang kayamanan. Ginoong Liu. Salamat. Pakisav ito para sa akin. Kailangan ko pa. Bumili ng ilang sasakyan. Kuya Feng, bakit ka nandito?
Hindi ka ba bumili ng villa? Bakit nandito ka para magpakita ng sasakyan? Ikaw pala yun. Hindi ka ba dati nagbebenta ng real estate? Bakit dito ka na nagbebenta ng sasakyan? Simula nung binili mo, yung 7 villa. Yung mga tao sa tindahan namin, sinimulan nila akong apihin. Hindi pa nga lumilipas ng 2 araw, tinanggal na ako. Hindi mo kinuha ang komisyon. Malaki naman yun. Dapat sinampahan mo sila ng kaso. Sige na nga, wag na nating banggitin ang mga nakaraan. Tama, kuya. Anong klaseng sasakyan ang gusto mo? Bibili ako ng 20 sasakyan. 20. Bakit ka bibili ng ganito karami? Kapag marami, bumababa ang halaga. At saka, marami ang pamilya namin. Natapos na. Tama. Kakabenta lang ng kotse. Esan. 2 araw ko lang dito. Wala pa akong naibenta. Ano pang hinihintay mo? Pumili ka na agad. 8 supercar. 4 na DD. 4 na business car. 3 pang pamilya. Dagdag pa ang isang EC. Esan. CJ, bibilangin ko na ang presyo mo ngayon. 6 Xiaomi. Sino ang nag-utos sa'yo na tumanggap ng malaking kliyente? Bilisan mo at magtimpla ka ng tsaa para sa akin. Exew. Ito ang kaibigan ko. Ako ang kanyang kliyente. Umorder ako ng 20 sasakyan. Paano? Sa tindahan ninyo, hindi kayo tumatanggap ng negosyo ko. Pasensya na talaga. Ang trainee na ito, kakapasok lang kahapon. Hindi pa siya sanay sa trabaho. Ako na ang pipirma ng order mo. Hindi na kailangan. Siya na iyon. Maaaring medyo mabagal siya. Ako na ang pipirma para sa inyo. Walang problema. Wala akong ginagawa. Walang problema. Wala akong ginagawa. Tindahan ng Lian 45 Ruchi. Siyempre, niyang 934,000. Paano mo nakuha yan? Ruchi 4 the store Ruchi. Mula bata ako, magaling na ako sa mental arithmetic. Ruchi 45 store Ruchi. Mukhang bobo ang batang ito. Pero may ganitong talento siya. Ruchi 4 shop. Ay. Gusto mong magpalit ng trabaho? Punta ka sa akin. Para maging assistant sa accounting. ₱1 bilyon. Ang natira. Iko-compute ko ang 1 taon mong sahod. Wow! Ang galing nito. Nakita mo ba? Namutla ang mukha ng manager. Ruicho, namutla ang mukha ng manager. Ganitong klaseng manager. Dapat turuan siya ng leksyon. At saka ang sa inyo. Kumpanya ng pagbebenta ng ari-arian. Kailangan mong ibalik ang komisyon. Salamat, Kuya Feng. Pakiusap, tulungan mo ako. Pautangin mo ako ng pera. Anong nangyayari? Alam ko ang ari-arian ni Tang Feng. Kulang ang likidong pondo. Nakaaway pa ang mga pamilya ng Gu at Pan. Nag-terminate ang partner sa kontrata. Bumagsak ang presyo ng stock. Malapit na silang mabankrupt. Noong nakaraang 2 araw sa Jade Exchange meeting, nag-mortgage sila ng bahay at mga asset. Nagtayo ako ng pwesto. Gusto kong kumita ng malaki. Pero nalugi ako ng malaki. Bakit? Per, pwede ba akong makahiram ng pera? Para makapag-ikot muna ako. Pagkalipas ng ilang panahon, ibabalik ko lang sa'yo. Anong sinasabi mo? Si Feng, ang kuya ko. Kailan naging magkapatid tayo? Kaibigan kong si Dong. Boss Dong. Kasama ko siya. Simula pagkabata, magkaibigan na kami. Pinakamahusay na kapatid. Matalik na kaibigan. Nang niloloko mo si Kuya Feng, dapat talagang tapusin mo siya. Iyan ang tawag na tunay na kapatid. Malaki ang negosyo ni Ginoong Tang. Pero mga maliliit na bagay lang ang ginagawa mo. Paano ako magagawa iyon? Kaya mo naman. Nabalitaan ko na. Pagpupulong ng mga jade at bato. Ikaw at ang Kianda Group. Halaga ng transaksyon. 200,000,000 yuan. Siguradong matutulungan mo akong makahiram ng 3 bilyong yuan. Pasensya na. Naka-invest na lahat ng pera ko. Walang cash. Ikaw at ang panganay ng pamilya Liu. Nagtaya. Nanalo ng 300 milyong promissory note. Ito ay hard currency. Hindi mo naman ito gagamitin sa investment, di ba? Ikaw, nakakainis ka ba? Huwag mo akong pilitin na kumilos. Nakatuon ka lang sa akin. Alam niya na nanalo ako ng premyo. Alam niya iyon. Tara na. Pakiusap, iligtas mo ako. At kahit papaano, iligtas mo ang Feng Grand Group. Iyan ang pinaghirapan mong itayo. At may lakas ng loob ka pang magsabi. Noon, kasama mo ang cute na iyon, na nagplano laban sa kumpanya ko, at sa mga ari-arian nito. Naisip mo na ba, tungkol sa pagkakaibigan? Hindi ko kasalanan. Yung cute niyang pang-akit sa akin. Sabi niya sa akin,
Nasakupin ko ang kumpanya mo. Hindi ko kasalanan ito. Tang Feng, ikaw ay isang mabuting tao. Sinasabi mo pang ako ang nangakit sa iyo. Siyempre, ikaw ang nauna. Nais mo ang kumpanya ni Lin Feng. Yung 2 tao na nangloko sa akin noon. Ngayon ay nag-aaway na parang aso. Ay naku, tumahimik ka. Ganda. Nilalason mo ba ako para mapilit akong sumunod? Pwede ba? Hindi ikaw ba ang naglagay ng gamot para mapilit akong sumunod? Pear. Nangangako ako. Hindi ko siya hinawakan. Ibinabalik ko siya sa'yo. Paano mo siya aayusin? Pakiusap, tulungan mo ako. May likas palang karamdaman. Hindi makontrol ang sarili. Hindi talaga siya tunay na lalaki. Hahaha. Ayusin ang mga hindi magandang asset. Tandaan mong sabihin sa akin. Bibili ako ng villa number 8. Siyempre, huwag mag-alala, Ginoong Lin. Oy, Lin Feng. Isipin mo naman. Kung gaano kalayo, umalis ka na lang. Ginoo. Sabi mo dati na binili mo na ang villa. Naiayos na ang lahat ng papeles. Kailan ka pwedeng mag-ayos? Kailan ang transaksyon? Itapon mo na lahat ng nasa bahay. Lahat ng gamit. Bibili tayo ng bago. Sige po, Ginoong Lin. Kapatid Feng. Ngayon, itong 8 villa ay sa iyo na. Sa hinaharap, dito na ang ating tahanan.